Ang unang ginawa ko pagkatapos maging zombie ay gapusin ang isang magandang babae para manganak ng anak para sa akin, dahil ito ay isang mundo kung saan sumiklab ang mga zombie. Dumating ako sa mundong ito at diretso akong naging zombie, buti na lang nakuha ko ang isang sistema ng maraming anak. Basta pabayaan lang ang mga tao na manganak para sa akin. Para makuha ang iba't ibang gantimpala. Sa oras na yon, isang batang babae ang takot na takot sa akin, sumisigaw, nakaupo sa lupa at patuloy na kumakaway at nagmamakaawa. Ang sinasabi niya, wag mo akong kainin, at diretso akong lumapit sa kanya. Inabot ko siya at pinigilan. Nang makita ito ng babae, napapikit siya. Akala niya mamamatay na siya, pero ang inaasahang kagat ay hindi nangyari sa kanya. Sa halip, isang malambot na tissue ang marahang inilapat sa kanyang mukha, pinunasan ang mga dumi. Nagulat ang babae, iminulat ang kanyang mga mata at pinalaki pa ito. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya kinakain ng zombie at sa halip ay pinupunasan ang kanyang mukha. Wala rin akong paliwanag. Mabilis kong pinunasan ang kanyang mukha, lumabas ang isang maliit na mukha, hindi tulad ng matalas na mukha ng mga influencer. Medyo bilog, parang maliit na itlog ng gansa, pero kasama ang magagandang tampok ng mukha. Mas balanse at mas kasiya siya sa paningin kaysa sa mukhang ahas. Gamit ang termino ng mga iyon ay napakakawaii. Nang makita ko ng malinaw ang kanyang mukha, itinapon ko ang basang tissue. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang damit at dahan-dahang hinila pababa. Biglang lumabas ang isang bagay. Nagulat ako sandali. Hindi ako nagkakamali, talagang tumalbog ito palabas. Sa kakaibang kilos ko, lalo naguluhan ang babae. Hindi naman siya matalino kaya. Sa oras na yon, hindi sapat ang kanyang utak, tulala lang siya, at hinayaan akong galawin siya hanggang sa tumigil ako. Sa wakas ay natauhan siya, at patuloy na nagsalita ng mahina, wag mo akong kainin. Ang laman ko ay hindi talaga masarap. Kung gutom ka, pwede kang kumain ng salted chicken leg. Masarap iyon. Pagkatapos, isang pakete ng sealed salted chicken leg ang inabot sa akin ng nanginginig. Kinuha ko ito, pero hindi ko ito kinain, sa halip ay itinapon ko na lang. Nang makita ito, nanginginig ang buong katawan ng babae. Ang kanyang puso na takot ay hindi na makayanan. Diretso siyang umiyak. Pwede kitang hindi kainin, pero kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Kung papayag ka, hindi lang kita kakainin, bibigyan pa kita ng pagkain. Para hindi ka na magutom. Sa oras na yon, may hawak akong notebook, at may mga linyang nakasulat gamit ang ballpen. Nag-alinlangan ang babae, pero tumango ng paulit-ulit, sige. Basta huwag mo lang akong kainin, gagawin ko ang lahat. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit marunong magsulat ang zombie. Pero hindi iyon pumigil sa kanya na pumayag. Basta hindi siya kainin ng paunti-unti, gagawin niya talaga ang lahat. Dati siyang nakakita ng taong kinakain ng zombie, sobrang nakakatakot. Sa oras na yon, nagsulat ako muli. Inilagay ko sa harap niya. Simple lang, manganak ka ng isang anak para sa akin. Ang linyang ito ay maikli at talagang simple, pero nang makita ito ng babae. Napatanga siya, nanlaki ang mata, at nakatitig sa hindi patuyong sulat. Hindi siya makapagsalita. Isang zombie ang nagpapatulong sa kanya na magkaanak. Kung hindi niya mismo naranasan, hindi siya maniniwala. Kahit ngayong nangyari na. Hindi pa rin siya makapaniwala. Wala siyang magagawa, sobrang absurd kasi. Kahit medyo mabagal siya, halos isang buwan na mula noong apocalypse. Tungkol sa mga zombie. Kahit na mabagal siya, alam niya yan. Kung hindi siya magugutom ng sobra at lalabas. Maya-maya. Naproseso niya ang impormasyon. Patulong magkaanak, tama ba pagkakabasa ko? Tumango ako bilang kumpirmasyon. Nasira ang vocal cords ko, hindi ako makapagsalita ng normal. Sulat na lang ang gamit ko para makipag-usap. Pero simpleng body language ay kaya kong ipahayag ng malinaw. Pwede bang tumanggi? Lumunok ang babae. Simula bata hanggang ngayon. Hindi pa siya nakahawak ng kamay ng lalaki. Ang pagpapatulong na magkaanak ay sobrang hirap para sa kanya. Narinig ko, kinuha ko ang notebook at nagsulat muli. Pwede. Pero gutom ako ngayon. Mukha kang masarap. Nang makita ako ng babae na nagsusulat. Sumilip siya agad. Tigilan mo na yan. Mabilis akong sumulat. Nang makita ng babae ang unang bahagi ng sulat, natuwa siya. Pero nang makita ang kasunod, bigla niya pinigilan ang panulat at umiyak. Huwag kang umiyak. Hindi kita pababayaan. Bukod sa pagkain na sinabi ko kanina, poprotektahan ko rin ang kaligtasan mo. Alam mo kung gaano delikado sa labas. Makakaligtas ka bang mag-isa? Isipin mo ng positibo. Nagkaroon ka lang ng kakaibang kasama. Medyo natulala ang babae. Mahirap pa ring tanggapin. Pero dahil sa rason na yon, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Pareho siyang nawalan ng kontak sa mga magulang. Mag-isa siyang nagtiis ng isang buwan gamit ang mga nakatagong pagkain. Sa loob-loob niya, matagal na siyang nagnanais ng masasandalan. Mahirap tanggapin ang magkaanak. Pero kumpara sa kainin ng paunti-unti, hindi na yon ganon kahirap. Sa pag-isip, nauwi sa pagtango ang babae nang walang malinaw na pa siya. Sige, pero dahan-dahan lang. Una ko ito. Pagkasabi, bahagyang kinagat ng babae ang labi. At pumikit. Hindi ako nagpanggap na santo. Diretso kong ibinaba ang roll-up door.
Saka inilatag ang kumot mula sa istante sa sahig. Pagkatapos, inalalayan ang babae na nakahanda na at inihiga. Pagkatapos, syempre, ang susunod ay hindi na pwedeng ipalabas sa video. Buti na lang nang ma-activate ang sistema, naayos ang kakayahan ko bilang normal na lalaki. Kaya hindi kailangang mag-alala na hindi gagana. Sa halip, naging mas malakas pa ako. Hiwalay sa normal na reproductive system ng tao. At ang impeksyon ng virus, inayos din ng sistema. Hanggang makalipas ang 1 oras. Tumunog ang system prompt. Binabati kita, host, sa matagumpay na pag-aasawa. Nakatanggap ka ng gantimpala, 1 vial ng Bloodline Evolution Liquid. Maaari nitong paunlarin ang iyong bloodline at palakasin ang iyong sarili sa lahat ng aspeto. Kapag ang dalawa ay nagkaroon ng aktwal na kasal. Ang gantimpala sa pag-aasawa ng system ay direktang ibinigay. Nang makita ko ang gantimpala ng system, lumiwanag agad ang aking mga mata. Ako ngayon ay isang ordinaryong zombie, at ang aking bloodline ay masasabing pinakamababang uri. Hindi pa banggitin ang pagharap sa mga mainit na armas, kahit na isang medyo matapang na ordinaryong tao, hindi ko tiyak kung kaya ko siyang talunin. Ang mga babaeng mahiyain na tulad niya ay madali ko lang mahawakan. Ang napakababang bloodline na ito ay kailangan talagang palakasin. Hindi ko sinasabing dapat kasing terorista ng tyrant zombie sa pelikula, pero kahit papaano ay hindi dapat mahina sa crawler. Kung hindi, mahirap tiyakin ang kaligtasan. Dahil hindi na ako nag-iisa, may kasama na akong babae na mag-aanak para sa akin. Kung walang sapat na lakas, hindi talaga kaya. Pagkatapos ay tumingin ako sa babae sa ilalim ko at marahang tinakpan siya ng damit. Pagkatapos ay tumayo ako at pumunta sa gilid at kinuha ang gantimpala. Ito ay isang tubo ng pulang likido. Nakalagay sa isang transparent glass test tube. Ang likido sa loob habang dumadaloy ay parang kumukulong magma. Tiningnan ko lang ito sandali at ininom ko ito nang nakataas ang ulo. Biglang sumabog ang enerhiya sa loob ng aking katawan na parang kulog. Agad nitong sinira ang aking katawan pagkatapos ay mabilis itong naayos. Sa panlabas, walang pagbabago. Ngunit sa loob, naganap ang isang malaking pagbabago. Sinabi ng system na ito ay evolusyon lamang ng bloodline, ngunit sa totoo lang, binago nito ang buong katawan. Nang humupa ang napakalaking epekto ng gamot, ang mga katangian ng zombie sa akin ay halos hindi na makita. Ang tanging naiiba ay ang mapupulang mabangis na mga mata ng zombie. Kung hindi, walang magdududa na ako ay isang tao. Tumango ako ng may kasiyahan. Hindi ko gusto ang mga katangian ng zombie. Ngayon, ang mga mata lamang ang may pagkakaiba. Para sa akin, ito ay talagang magandang bagay. Pagkatapos, iniabot ko ang aking kamay sa sahig na gawa sa tiles, at madali itong pumasok. Ang matigas na sahig ay parang basang putik. Madali kong inalis ang isang piraso, at pagkatapos ay marahang pinisil. Ang sementong piraso na inalis ko ay naging mga butil ng buhangin. At pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, ang aking palad ay walang pinsala. Pagkatapos ng ilang pagsubok, ako ay natuwa ng labis. Hindi ako binigo ng system. Kahit na hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa labas, sa aking kasalukuyang lakas. Naniniwala ako na kaya kong protektahan ang sarili ko. At ito ay gantimpala lamang sa pag-aasawa. Kapag nanganak na ang babae para sa akin. At makuha ko ang gantimpala ng maraming anak at maraming blessings, iyon ang tunay na pangunahing ulam. Kapag may sapat na lakas, makakapunta ako sa mas maraming lugar, makakapag-alaga ng mas maraming babae, at makakapasok pa nga sa mga base ng apocalypse kung saan maraming nakaligtas. Sa oras na yon, kaya ko na. Lalong uminit ang aking isip. Tumingin ako sa babae sa malayo. Ang pag-aanak ay isang bagay na hindi dapat ipagpaliban. Si Wang Mengmeng ay tulala. Hindi niya akalain na ibibigay niya ang kanyang unang pagkakataon ng ganito, at sa isang zombie pa. Nang mawala ang takot, siya mismo ay nagulat. Paano siya pumayag? Dahil ba sa takot na kainin, o sa alok ng libreng pagkain at tirahan? Iba't ibang uri ng kasama. Masyado pang iba, ano ang gagawin ko mamaya? Dapat bang tumakas? O tutulong sa pag-aanak ayon sa kasunduan? Pero kung tatakas, saan pupunta? Sa unang pagkakataon ay lumabas siya sa tinataguan niyang apartment. At nangyari sa kanya ito. Kitang-kita na ang mundo ngayon ay mas nakakatakot kaysa inaakala. Baka pagkatapos makatakas dito, may mas nakakatakot pa na naghihintay sa kanya. Pero kung hindi tatakas, kailangan lang sumunod. Si Wang Mengmeng ay nag-isip at muling umiyak dahil sa sakit. Pero bago pa siya umiyak ng matagal, naramdaman niya ang tingin ko sa kanya. Sa oras na yon, bumalik ako sa harapan niya. Ang aking mga pulang mata ay may pagmamayari na nakatingin sa kanya. Si Wang Mengmeng ay natatakot, niyakap ang kanyang dibdib. Ano-ano ang gagawin mo? Nang marinig iyon, inabot ko lang ang notebook. Sa ibabaw ay nakasulat lamang ang 3 malaking salita, manganak. Nang makita ang mga salita, si Wang Mengmeng ay may sasabihin pa, pero nang imulat niya ang bibig, pinigilan ko siya. Sa pagkakataong ito ay mas matagal hanggang sa dumating ang gabi. Ang loob ng tindahan ay muling naging tahimik. Naramdaman ni Wang Mengmeng na siya ay masisira. Hindi niya inakala na ang panganganak ay ganito kahirap. Sa oras na yon, nagsisi siya. Habang siya ay nag-iisip, inabot ko sa kanya ang isang candy bar. Para sa akin. Nag-alinlangan si Wang Mengmeng.
Nang marinig iyon, tumango ako. Bigla siyang nagulat. Matapos ang mga pangyayari, matagal na niya akong binansagan na masama. Iniisip niya na sinasaktan ko lang siya. Pero ngayon, tila hindi naman kasing sama ng inaakala. Kung hindi papansinin ang pagiging zombie, hindi naman talaga masama. Maliban sa pagpapaanak sa kanya, wala naman iba. Pagbukas ng pakaging at pagkain ng isang subo. Matamis na lasa. Biglang nagpakita si Wang Mengmeng ng masayang ekspresyon. Masaya na siya kapag may pagkain. Siya ay tanga at cute. Tumayo ako sa tabi at pinanood. Sa simula, para lang sa reward ng sistema ko siya hinanap. Walang magandang pakiramdam o hindi. Pero nang makita ko ang kanyang itsurang tanga at cute, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Sino ba naman ang tatanggi sa isang cute na kasintahan? Sunod, binuksan ko ang isang bote ng tubig at patuloy na pinakain siya. Si Wang Mengmeng ay unti-unting naging komportable. Kinuha ang tubig at uminom ng ilang subo. Ang nakaraang matinding ehersisyo ay malaki ang nabawas sa kanyang tubig. Kailangan niya talagang mag-replenish. Ganito na lang. Kumakain siya habang pinapakain ko siya. Ang atmosfera ay masasabing napakaharmonya. Si Wang Mengmeng ay mukhang payat. Pero malaki ang kanyang kainan. Ang tsokolate at tinapay ay naubos sa ilang subo. Kaya naman nakakapagbigay siya. May dahilan ang lahat. Pero hindi naman ako nandidiri. Masarap kumain, maganda yon. Sa hinaharap, hindi na kailangang mag-alala sa gatas ng bata. Pati ako ay may mapapala. Inabot ng halos kalahating oras. Natapos ang pagpapakain na ito. Pagkatapos kumain at uminom, unti-unting nag-relax si Wang Mengmeng. Hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano. Umiti lang ako. Kung gusto mong tumulong ang iba sa pag-aanak, hindi ito sa pamamagitan ng pananakot o pilit. Kailangang tunay na walang pagtutol sa kalooban ng iba. Lahat ay darating ng natural. At ako ay hindi isang tunay na zombie. May puso at damdamin ako. Ayokong gumamit ng sapilitang paraan. Mas lumalalim na ang gabi sa labas. Ang gabi sa katapusan ng mundo ay ganap na bawal na zona dahil mas nagiging aktibo ang mga zombie. Natakot si Wang Mengmeng dahil dito. Lalo na kapag may naririnig siyang mga hiyaw ng zombie sa labas, kaya hindi sinasadyang lumapit siya sa akin. Hindi niya napansin na ako rin ay isang zombie. Hindi ko sinadyang ipaalala yon, sa halip ay lumapit pa ako sa kanya. Sa huli ay nahiga ako, parang mga tunay na magkasintahan na magkatabi. Baka sobrang pagod lang. Si Wang Mengmeng na nakahanap ng sandalan ay nakatulog agad at inilapag ang isang kamay sa dibdib ko. Idinikit din niya ang kanyang maliit na ulo sa tagiliran ko. Habang nakatingin sa babaeng nakadapa sa akin, hindi ko namalayan na nakatulog na rin ako. Sa teorya, hindi kailangan matulog ng mga zombie, pero malinaw na hindi ako ordinaryong zombie. Kinaumagahan, gising ako ng sistema, tumaas ang antas ng pagkagusto ng asawa mong si Wang Mengmeng. Nakatanggap ka ng maliit na regalo para sa pagtaas ng pagkagusto. Mangyaring magpatuloy, host, para maging tapat sa iyo ang asawa mo at magkaanak ng payapa. May reward din pala ang pagtaas ng pagkagusto. Nagulat ako. Parang nagbibigay lang ng pabor ang sistemang ito. At si Wang Mengmeng, bakit biglang tumaas ang pagkagusto niya kaninang umaga? Naguluhan ako, iminulat ko ang aking mga mata. Ang nakita ko ay isang maliit na mukha. Ito si Wang Mengmeng na biglang nagdagdag ng 7 puntos sa pagkagusto. Nakatingin siya sa mukha ko. Nang makita niyang iminulat ko ang aking mga mata, mabilis siyang nahiga ulit at pumikit na nagpapanggap na natutulog. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o iba pa, pero bahagyang namula ang kanyang pisngi. Hinawakan ko ang mukha ko na kanina lang niya tinitigan. Walang bulok na laman tulad ng ibang zombie, pareho lang sa normal na tao. Ganoon din ang bawat parte ng katawan ko. Medyo maputla lang, pero sa panahong ito, mas pinapahalagahan ang ganitong kulay ng balat. Yung mga idol trainee, hindi ba ang puti-puti ng kanilang mukha? Ang maputla kong kutis na hindi naman malusog ay nagpataas pa ng aking personal na charm. Lalo na sa mga batang babae, tiyak na mas nakakabighani ito. Na-appreciate ang itsura. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit tumaas ang pagkagusto. Natuklasan niya na hindi lang ako nakakatakot tulad ng ibang zombie, kundi maganda rin ako, akma sa kanyang panlasa. At dahil sa mga nangyari sa pagitan naming dalawa, natural na tumaas ang pagkagusto. Purong-purong pagpapahalaga sa itsura. Pero maganda rin ito. Hindi lang lumalim ang relasyon namin, nakakuha pa ako ng reward mula sa sistema. Tiningnan ko ang maliit na regalo. Hindi ko alam kung ano ang lalabas. Medyo may pag-asa ako. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Tiningnan ko si Wang Mengmeng na nagpapanggap na natutulog at pinili kong buksan ang regalo. Di nagtagal, sa translucent na screen na ako lang ang nakakakita. Isang maliit na pulang regalo ang dahan-dahang nabuksan. Salamin na may kakayahang mag-focus ng liwanag. Epekto, nakakapag-focus ng liwanag para mas maging malinaw ang paningin ng may suot. Mayroon ding night vision. Katangi-tangi isa, hindi nasisira. Katangi-tangi dalawa, maaaring gawing invisible. Akala ko sa simpleng maliit na regalong ito, lalabas ang isang napakagandang gamit na angkop talaga sa akin. Tiningnan ko si Wang Mengmeng na nagpapanggap pa ring natutulog. Napangiti ako, inabot ko ang kamay ko para hawakan ang maliit niyang ulo. Ang babaeng ito ang aking punong pera. Paulit-ulit niya akong pinaparord ng sistema.
Si Wang Mengmeng na ginagalaw ko ay hindi sinasadyang umurong ang ulo. Nag-aalala siya sa loob niya, baka naman lulukuhin na naman ako, itong zombie na mahilig manganak. Pero hindi naman nangyari ang inaasahan niyang pang-aapi. Hinawakan ko lang siya ng ilang beses at umalis na sa supermarket. Narinig ko ang tunog ng roll-up door. Binuksan din ni Wang Mengmeng ang kanyang mga mata na nagpapanggap lang na tulog, gusto niyang makita kung bakit ako nagbukas at nagsara ng pinto. Pero ang nakita niya nang pumikit siya saglit, ay nagpawala sa kanya ng pag-asa dahil wala na ako. Biglang tumayo si Wang Mengmeng. Dapat masaya siya na wala ako, pero hindi siya masaya. Sa totoo lang, hindi siya komportable sa loob. Hindi niya napigilang mamula ang kanyang mga mata. Ganito na lang siya, bahagyang kinakagat ang kanyang labi, lumipas ang oras. Hindi pa siya nakaranas makipagrelasyon sa lalaki, hindi ni alam kung bakit, pero hindi siya komportable. Buti na lang hindi nagtagal, muling bumukas ang pinatay na roll-up door. Halos reflex na reaksyon. Diretso akong tinakbuhan ni Wang Mengmeng. Nang malapit na siya sa akin, parang may naalala siya. Huminto siya sa mabilis na pagtakbo. Saan ka pumunta? Huminto ang kanyang mga paa. Pero hindi niya napigilan ang pagtatanong, mahina pa rin ang boses, pero may iba ng elemento. Nang makita ko ito, ngumiti ako. Pagkasara ng roll-up door, inabot ko sa kanya ang dala ko. Ito ay isang paper bag ng damit, may ilang damit sa loob. Agad na nahuli ang tingin ni Wang Mengmeng. Para sa akin ba? Nagdududa siya. Nang tumango ako. Mabilis na inabot ni Wang Mengmeng ang bag ngayon, alam na niya kung ano ang ginawa ko kanina. Hindi ko siya iniwan, hinanapan ko siya ng damit. Pagkatapos ng 2 beses na matinding labanan. Punit-punit na ang damit niya, pati ang pantalon ay hindi na maganda. Wala siyang magawa. Kapag naging zombie ka, kahit konti ay may epekto, mas nagiging marahas ang mga gawain. Si Wang Mengmeng, na hindi pa nagkaroon ng love experience, ay naantig sa ginawa ko. Kahit walang lumabas na reward ng system. Maliwanag na tumaas ang laking level, hindi lang umabot sa kinakailangang standard. Nakaipon lang ang maliit na gift pack para ibigay mamaya. Hindi rin ako nang hinayang. Basta patuloy akong mag-improve, siguradong hindi tatakas ang reward ng system. Pagkatapos bigyan ng babae ng ilang bilyong buhay, naghanap ako ng mga bagong damit para sa kanya, sira na kasi ang damit niya dahil sa akin. Salamat, sabi ni Wang Mengmeng habang hawak ang damit. Kumpara kanina, may dagdag na pagkahiya. Isuot mo muna, kumuha ako ng notebook. At sumulat muli, kahit na ang bloodline evolution ay nagbigay sa akin ng improvement sa lahat ng aspeto. Hindi pa rin bumalik ang lalamunan ko. Bukod sa nakakatakot na iyak, hindi pa rin ako makapagsalita. Pero kumpara kanina, may konting improvement na. Ilang tubes ng bloodline evolution fluid pa, at maniwala akong makakapagsalita na ako. Hindi rin mahirap. Sanay na si Wang Mengmeng sa ganitong paraan ng komunikasyon. Tumango siya. Pumunta siya sa likod ng istante para subukan ang damit. Malaki na ang puso niya sa loob lamang ng 2 araw, nasanay na siya sa akin. Halos nakakalimutan na niya na zombie ako, maliban sa mga zombie features ko, normal na normal ako. Sa panahon ng katapusan ng mundo kung saan ang tao ay kumakain ng tao, ang ibang normal na tao ay hindi pa kasing galing ko na zombie. Si Wang Mengmeng na cute at tangang babae. Buti na lang nakilala niya ako, kung hindi, pati buto niya ay kakainin. Ito ay swerte ng tanga. Ngumiti ako ng tahimik, pagkatapos ay itinaas ko ang kamay ko para ayusin ang isa pang bagay na dinala ko pabalik. Ito ay isang Chinese-made na cellphone, kinuha ko mula sa tindahan ng damit na pinuntahan namin. Ang may-ari ay ang babaeng may-ari ng tindahan na naging zombie. Ginamit ko ang kanyang fingerprint para i-unlock at pinalitan ang password. Pagka-input ng bagong password, tiningnan ko ang mga kamakailang mensahe. Si Wang Mengmeng ay mabilis magbihis, pero kahit nakabihis na siya, hindi siya lumabas. Hindi naman dahil pangit ang damit, kundi dahil nahihiya siya sa mga damit na dinala ko sa kanya. Ang puting formal na kamiseta pambabae ay okay pa, pero ang pantalon ay isang maikling palda na may pleats. At saka puting mahabang medyas na pampitis. Ang damit na ito ay para bang ginawa para mag-udyok ng kasalanan. Sa isip ni Wang Mengmeng, biglang pumasok ang eksena kahapon. Naging pula ang kanyang pisngi. Ako na nag-operate ng cellphone ay hindi nag-isip ng ganoon. Ang mga damit na ito ay karaniwan sa mga lansangan bago ang katapusan ng mundo. Sa wala pa ring ingay, ibinaba ko ang cellphone. Tinaas ko ang kamay ko at kumatok sa istante. Nang marinig ni Wang Mengmeng ang tunog, alam niyang hinahanap ko siya. Kahit nahihiya pa siya, lumabas siya mula sa likod ng istante. Nang lumabas si Wang Mengmeng, biglang lumiwanag ang paningin ko. Hindi dahil maganda ang damit, kundi dahil sobrang laki ng katawan ni Wang Mengmeng. Ang kanyang sobrang laking dibdib ay agad na nakakaakit ng tingin. Hindi maiwasang isipin ng utak ko. Ang eksena ng mga buttons na natatanggal. Ang mga binti sa ilalim ng palda ay hindi payat tulad ng sa batang babae. Kundi maputi at bilog, mahaba at tuwid, na may kalahating transparent na puting medyas. Kaya naman nahihiya si Wang Mengmeng sa damit na ito, akala niya may gagawin ako. At ngayon, gusto ko talagang gawin. Harap sa aking nagniningas na tingin, lalong namula si Wang Mengmeng. Gusto niyang magsalita. Para mabawasan ang init na tila matutunaw siya, pero sa sandaling iminulat niya ang bibig, binuhat ko siya.
Hanggang 1 oras ang lumipas, natapos ang lahat. Napabuntong hininga ako. 1 oras lang, hindi na siya makayanan. Si Wang Mengming naman ay natatakpan ang mukha at parang iyak. Tama nga ako na may masamang intensyon. Tama ang iniisip niya, pero sa paulit-ulit na malalim na pag-uusap, naging mas malapit ang relasyon namin. Hindi na kailangan ko pang pakainin siya, kumain na lang si Wang Mengmeng ng pagkain para bumalik ang lakas. Puno ng merienda at inumin ang supermarket. Para sa kanya na mahilig sa merienda, ito ay parang langit. Mabilis siyang nasarapan sa iba't ibang masasarap na merienda. Tahimik akong nanonood sa tabi. Maaari ko ring kainin ang mga merienda na ito, pero sa panlasa ng zombie. Ang pagkain ng merienda ay parang ninunguya ang wax. Hindi lang hindi masarap kundi napakahirap lunukin. Pero ang sariwang karne ay sobrang kaakit-akit sa akin. Tuwing nakikita ko si Wang Mengmeng na isang buhay na tao, may urge akong kumagat sa kanya pero napipigilan ito ng aking pagiging tao. Sa tuwing naiisip kong kumain ng karne, hinawakan ko ang tiyan ko, parang nagugutom din ako. Totoo naman na hindi mamamatay ang zombie kahit hindi kumakain. Pero nakakaramdam pa rin ng gutom. Ito rin ang dahilan kung bakit kapag may nakitang buhay na nilalang ang zombie, galit na galit itong humahabol. Lalo na akong zombie na araw-araw gumagawa ng anak. Ang bawat paggasta ay hindi maliit, madalas umaabot ng 100 milyon. Ang enerhiya ay laging conserve. Dahil gumastos, natural na kailangan mong mag-replenish. Pero walang karne sa tindahan, kailangan lumabas at humanap. Hindi naman kailangan ng buhay na tao. Ang iba pang buhay na nilalang ay pwede din, tulad ng mga manok at pato na hindi infected, o mga baka at tupa na hindi rin infected. Maging ang iba't ibang isda sa tubig ay nasa kategoryang pwedeng kainin. At sa lungsod, mas madaling makakuha ng isda. Sa iba't ibang artipisyal na lawa, maraming isda, madali lang hulihin. Nung lumabas ako kanina para kunin ang damit, nakakita ako ng isang artipisyal na lawa na hindi maliit. Kailangan lang makahanap ng pamingwit at pain. Tapos makakagawa na ako ng pagkain para sa sarili ko. Naisip ko, gawin na agad. Sa oras na ito ang oras na kumakain ng isda. Lalabas ako sandali. Ikaw, manatili ka sa tindahan, huwag lumabas. Ito para sa'yo. Pwedeng laruin kapag naiinip. Kinuha ko agad ang notebook. Ipinaliwanag ko kay Wang Mengmeng ang sitwasyon, sabay abot ng cellphone. Dinala ko ang cellphone para mag-internet. Para malaman ang impormasyon ng katapusan ng mundo. Pero naudlot na ang network. Pero ang paglalaro ng offline games sa cellphone, o manood ng mga na-download na pelikula, ayos lang. Lalabas ka. Kinuha ni Wang Mengmeng ang cellphone, pero hindi agad naglaro, sa halip ay tumingin sa akin at nagtanong. Yung pakiramdam noong umalis ako dati, ayaw niyang maranasan muli. Sa loob-loob niya, ayaw niyang lumabas ako. Pero hindi niya ako pwede pilitin, tinitignan lang ako ng may pag-asa. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Muli akong mabilis na sumulat, tapos hinawakan ko ang ulo niya. Sige, ingat ka. Habang ninanamnam ang malumanay kong haplos, hindi na siya nagsalita pa. Basta medyo nag-aalangan siyang nagbilin. Sagot ko gamit ang notebook. Binuksan ko ang roll-up door at lumabas. Dito ay isang komersyal na kalye, kumpleto ang iba't ibang bagay. Dumiretso ako sa isang tindahan ng kagamitan sa pangingisda. Maraming zombie na gumagala sa paligid, iba't ibang sasakyan ang nakaharang sa kalsada. Sa lupa, makikita ang dugo at mga labi ng buto. Sa paningin, lahat ay wasak na dulot ng katapusan. Si Wang Mengmeng ay may lakas ng loob na pumunta sa tindahan para maghanap ng pagkain sa ganitong kapaligiran. May kakayahan talaga siya. Ang ingay ng pagbukas at pagsara ko ng pinto ay agad nakakuha ng atensyon ng maraming zombie. Pero nang maamoy nila ang amoy ng kapwa zombie, mabilis silang nagpatuloy sa paggala. Pagkatapos, nakarating ako ng maayos sa tindahan ng pangingisda. Ang may-ari dito ay naging zombie na rin. Sa ganitong paraan, sa harap ng may-ari, nagsagawa ako ng 0 yuan purchase, libreng kunin. Pagdating sa artipisyal na lawa, naupo ako sa isang may lilim na lugar at nagsimulang gumawa ng pain para mag-akit ng isda. Susunod ay ang pangingisda. Ang kawit na may pain ay gumuhit ng perpektong arko. Dahil marami akong inihandang pain, tiyak na maraming huli. Ang pangingisda gamit ang pingga ay basic lang kasi ang bobo ng mga isda sa artipisyal na lawa. Pero mula umaga hanggang hapon, ang float ay sobrang steady pa rin, wala man lang kumagat. Putangina. Pangingisda. Tangina, hindi ko na kaya, tumayo ako bigla. Sinira ko ang pamingwit at itinapon sa lawa. Kailangan kong patuyuin ang tubig, dapat patuyuin. Mga walang utang na loob na isda, hindi ko sila papayagan. Nung galit akong umalis, sa isang gusali malapit sa lawa, may isang anino na bahagyang nakabuka ang bibig, parang nagising mula sa panaginip. Inalis ang tingin mula sa bintana. Kuya, may nakita akong zombie na nangingisda. At nung hindi makahuli, sumisigaw pa. Isa itong batang babae, naka-uniforme ng high school. May malalaki at kumikislap na mga mata. Anong kalokohan yan? Walang zombie na marunong mangisda. Napailing ang kuya ng babae, hindi naniniwala sa sinabi ng kapatid. Marami na siyang lumabas para maghanap ng pagkain. Pumatay pa siya ng mga zombie, at alam niya ang ugali ng mga ito. Alam niya na ang mga halimaw na ito na walang malay ay may instinct lang na maghanap ng pagkain.
Imposible ang komunikasyon, kahit may pagkakaiba sa itsura lang. Hindi marunong mangisda yan kahit bigyan mo ng tubig, hindi inumin. Totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling kung ayaw mo maniwala, tingnan mo. Nung hindi naniniwala ang kuya, biglang nag-alala ang babae. Tignan mo, sabi niya sabay hawak sa kamay ng kuya. Dinala siya sa bintana. Nasaan? Nasa ika-10 palapag sila. Kitang-kita ang lawa. Maraming zombie sa paligid, pero zombie na marunong mangisda. Wala kahit anino. Kakaiba, kanina nandito pa siya. At yung sirang pamingwit? Sige, kung bored ka, maglaro ka na lang ng cellphone. Kung maglulundag ka, mas mabilis kang magugutom. Mahirap na kumuha ng pagkain ngayon. Tipirin na lang natin. Gusto pa sana magsalita ng babae, pero naisip na mahirap talaga maghanap ng pagkain ng kuya. Kaya sumunod na lang siya at kinuha ang cellphone para maglaro. Samantala, ako naman hawak yung sirang pamingwit. Puno ng pagsisisi ang mukha ko. Hindi kita dapat sinisisi. Hindi mo kasalanan na walang huli. Galit akong umalis, pero naisip ko na dahil walang huli, kasalanan ng pamingwit. Kaya kinuha ko ulit ang pamingwit at humingi ng tawad. Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin okay lang sayo. Ang bait mong bata. Napatawa na lang ako na wala ang pagsisisi sa mukha. Tapos itinapon ko sa basurahan. Pero ang mga isda sa lawa na walang utang na loob, hindi pa tapos to. Mahirap humanap ng pump, pero madali lang kumuha ng lambat. Bumalik ako sa kalsada. Pupunta sa tindahan ng gamit pangingisda para kumuha ng lambat. Pero nung nadaan ako sa supermarket, biglang nagbago ang ekspresyon ko. Dahil sa pilitang sinira ang kandado ng roll-up door, walang tutulong sa'yo kahit sumigaw ka pa. Kung maakit mo ang mga zombie, lalo ka lang mamamatay ng mas malala. Sa loob ng supermarket, bukod kay Wang Mengmeng, may 3 binata pa. Nakangiti sila ng may kakaibang intensyon, at pinaligiran si Wang Mengmeng sa dulo ng istante. Huwag kayong lumapit, babalik ang asawa ko at hindi niya kayo patatawarin. May hawak na kutsilyo si Wang Mengmeng at sinubukan niyang magmukhang masama sa 3. Pero dahil sa inosente niyang itsura, hindi sila natakot sa pagbabanta niya. Sa halip, lalo lang silang natuwa. Hindi naman nila pinansin ang banta niya. Sa panahon ng katapusan, ang mga lumalabas ay maaaring tulad ni Wang Mengmeng na nagugutom at lumabas mula sa taguan, o mga tunay na mapanganib na tao. Malinaw na ang 3 ito ay kabilang sa huli. 2 sa kanila ay may dalang malalaking itak. At may dugo pa sa mga ito. Ang nasa gitna naman ay may dalang shotgun. Asawa mo, hindi ka namin patatawarin. Kapag bumalik siya, harapan ka naming gagahasain. At hindi siya maglalakas loob na magsalita, sabi ng lalaking may shotgun, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa ganitong sitwasyon, namutla agad si Wang Mengmeng. Hindi na niya mapanatili ang kanyang pagiging matapang. Ngunit noong tuluyan na siyang mawala ng pag-asa at maghahanda ng gamitin ang kutsilyo para magpakamatay. Muling bumukas ang saradong roll-up door. Medyo malabo ang paningin dahil sa liwanag, ngunit nakita agad ng naghihingalong si Wang Mengmeng. Na ako yon, ang asawa niyang zombie na mahilig magkaanak. Ikaw, sigaw ni Wang Mengmeng nang hindi sinasadya. Pagkatapos, itinulak niya ang 3 lalaki na nakapaligid sa kanya at sa pinakamabilis na takbo ng kanyang buhay. Tumakbo siya palapit sa akin. Ikaw sa wakas ay nakabalik ka na, masayang sabi ni Wang Mengmeng. Tumango ako ng bahagya, hinawakan ang ulo niya para aliwin siya, at saka tumingin sa 3 lalaki na pumasok. Ito ba ang asawa mo? Bumalik ka sa tamang oras, parang bayaning pagbabalik. Pero maganda rin ito. Gusto kong gahasain ang babae sa harap ng bayani. Bilisan mo. May baril sila, kaya nilang butasin ang pader. Napabalikwa si Wang Mengmeng sa realidad. Agad niya akong binalaan at hinawakan ang kamay ko para tumakas. Pero wala akong balak tumakbo. Nang makita ito, nag-alala si Wang Mengmeng. Nasa pintuan pa sila. Kaya may pagkakataong makatakas. Ang kalaban ay may dalang mga itak at baril, kung mananatili sila, tiyak na mamamatay sila. Pero hindi pa rin ako gumagalaw. Sa halip, nagsalita ang kalaban, matalino ang asawa mo. Alam niyang hindi siya makatakas. Kahit gaano kakabilis tumakbo, mas mabilis ang bala, di ba? Ilapit mo ang babae mo sa amin at sundin ang mga utos namin. Kung mapapasaya mo kami, baka payagan ka naming mabuhay. Nang marinig ito, lalong namutla si Wang Mengmeng. Tinitigan niya ako ng mabuti. At sa kanyang puso ay lumitaw ang takot na baka ibigay ko talaga siya sa kanila. Pero nanatili pa rin akong nakatayo sa kinatatayuan ko. Walang pakialam na tumingin sa 3 tao na nagsasalita mag-isa, parang nanonood ng clown show. Noong una sila'y medyo mayabang. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang naramdaman na may mali. Walang hiya ka. Kung ganoon, mamatay ka na. Ang lalaking may baril ang pinakamarahas, itinaas ang kanyang baril at babarilin na. Maingat niyang nilagyan ng silencer ang baril para hindi masyadong malakas ang putok. Ngunit nang pindutin na niya ang gatilyo, biglang nanginginig ang katawan niya at ang kanyang ekspresyon ay nagyelo. Ang gatilyo ay hindi na maigalaw kahit katiting. Nahihirapan siyang tumingin pababa at nakita ang isang braso. Dumaan ito sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung kailan ako nakarating sa harap niya. Sa isang kakaibang bilis, mas mabilis pa sa kanyang paningin, kasabay ng isang ingay.
Hinugot ko ang braso na nakabaon sa kanyang dibdib, at may hawak akong bahagyang tumitibok na puso. Huwag! Sumigaw ang lalaking may baril ng may takot, pagkatapos ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ang dalawang natira, nakita nila ito ng sariling mga mata, hindi mapigilan ang matinding paglunok. Nang tignan ko sila, dumiretso sila sa pag-upo sa lupa. Maawa ka! Namumutla ang dalawang tao na nagmamakaawa. Ang taong ito ay hindi tao. Yung nakakatakot na bilis kanina ni. At ang kakayahang bumunot ng puso gamit ang kamay ay hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Walang tugon ako. Mag-isa akong kumuha ng wet wipes at pinunasan ang dugo sa kamay. Ang kilos na ito ay mukhang mapayapa. Ngunit sa paningin ng dalawang nagmamakaawa, ito ay parang kampana ng kamatayan. Puta! Ang mga nakakaligtas sa katapusan ng mundo ay karaniwang matatapang. Nang makita na wala akong balak pakawalan sila, isa sa kanila ay biglang nagalit at mabilis na tumayo. May hawak na itak at hinampas ako. Ngunit itinaas ko lang ang kamay ko at direktang hinuli ang itak. Ang lalaking gustong gumanti ay nagmulat ng bibig, may sasabihin, ngunit naramdaman niya ang pamamanhid sa kamay. Ang itak na hawak niya ay biglang nawala, pagkatapos ay isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang leeg. Ang huling natira ay tahimik na dumating sa likod ko, may hawak na matalas na itak. Pinutok ito sa aking ibabang likod at sinaksak ng malakas. Ngunit ang matalim na dulo ng kutsilyo ay bahagya lamang nakapasok sa balat bago naharang ng aking bakal na kalamnan. Impossible! Ang huling tao ay tuliro. Nang dahan-dahan kong ibinaling ang ulo at tumingin sa kanya, lalo siyang nasira. Itinapon niya ang itak at tumakbo patungo sa pinto ng tindahan. Direkta kong inihagis ang itak na hawak ko at habang tumatakbo siya, diretso itong tumagos sa kanyang baywang at sa natitirang lakas, dumikit sa counter ng cash register. Agad siyang sumigaw ng malakas at marahas. Ang malaking ingay na ito ay nakaakit din ng mga zombie na gumagala sa labas. Noong una, gusto kong pakitunguhan ng maayos ang taong iyon para ipaghiganti ang pagsaksak sa aking baywang, ngunit nang makita ko ito, nakunot ang noo ko ng bahagya. Hindi ako natatakot sa mga zombie, ngunit si Wang Mengmeng na babaeng ito, hindi pwede. Kung maakit lahat ng zombie dito, kailangan ko pang maglinis, kaya tinigil ko na ang pagpapahirap. Diretso kong hinawakan ang likod ng leg niya, parang binubuhat ang isang sisiyo, at sinalubong ko ang mga zombie na naakit. Nang magtipon-tipon ang mga zombie, tumakbo ako palayo sa supermarket. Ang mga zombie ay naakit ng amoy ng dugo. Sumunod sila sa akin palayo. Si Wang Mengmeng ay nag-aalala habang naghihintay. Nang makita niyang bumalik ako, hindi na niya napigilan ang excitement sa puso niya, dumiretso siya sa mga bisig ko at niyakap ako ng mahigpit. Ang mga kamay niya ay pumulupot sa baywang ko. Natatakot siya na kapag binitawan niya, hindi na niya ako makikita pa. Sa oras na yon, may notification ang sistema, tumaas ang antas ng pagtingin ni Wang Mengmeng sa'yo. Naabot na ang stage ng pagkagusto. Nakatanggap ka ng gift pack para sa pagtaas ng antas ng pagkagusto. Sige lang, magsikap ka pa. Hayaan mong maging tapat sa iyo ang asawa mo ng buong puso at mag-anak ng payapa. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Diretso kong kinuha ang gift pack ng sistema. Mabagal na bumukas ang maliit na pack at sa wakas ay may lumabas na isang bagay. X-ray potion. Kapag nainom, magkakaroon ka ng kakayahang makakita ng malinaw, makakita sa pamamagitan ng mga ilusyon. Nang makita ko ang reward na ito, bigla akong napay-stroke. Kakayahang makakita ng malinaw. Sigurado akong kahit sinong lalaki, walang hindi magugusto nito. Tuwing tahimik ang gabi, iniisip ko na kung may ganito akong kakayahan, masaya na ako sa buong gabi. Hindi na kailangan pang gamitin ito para kumita ng pera. Kahit maglakad lang sa kalye at makita ang iba't ibang magagandang tanawin, sapat na yon para maging masaya. Naisip ko rin yon, pero isa lang iyon na pangarap. Hindi makatotohanan ang ganitong kakayahan. Pero ngayon may pagkakataon na. Tumingin ako kay Wang Mengmeng na mahigpit na yakap sa akin. Siya pa rin ang aking kayamanan. Bawat reward ay hindi ako binigo. Matapos mag-isip ng kaunti, agad kong ininom ang potion. Tama, ang kakayahang ito na pinangarap ko, hindi ko na kayang maghintay pa. Ang potion ay nasa isang maliit na bote ng jade, parang magic potion, makapal at malapot. Pero nang ininom ko, dumulas ito sa lalamunan. Pagkatapos, isang mainit na pakiramdam ay dumaloy sa aking mga pupil. Pagkatapos, naging mas malinaw ang paningin ko. Kapag pinagtuunan ko ng pansin ang isang bagay, ang hadlang ay unti-unting kumukupas hanggang sa maging ganap na transparent. Ang una kong ginawa ay tumingin kay Wang Mengmeng sa aking mga bisig. Ang kanyang damit ay unti-unting naging maganda at pagkatapos ay ang pinapangarap kong tanawin. Ang ganitong tanawin ay puno ng hindi pa naranasang kiliti at halos hindi ko na mapigilan. Nagsimula ring kumulo ang dugo ko. Sa oras na yon, si Wang Mengmeng ay mahigpit na yakap sa akin, na-enjoy ang yakap na puno ng seguridad. Pero bigla, may naramdaman siyang tumama sa kanyang tiyan. Dahil sa maraming beses ko siyang tinuruan. Hindi na siya isang batang walang alam. Agad siyang nag-react at namula ang mukha. Ikaw ay nasugatan, sabi niya, namumula ang mukha at lumayo ng kaunti, hirap sa pagsasalita. Hindi ako sumagot. Sa halip, inangat ko siya at inilagay sa counter.
Hindi lang maliit na sugat ang kailangan kong alalahanin. Kahit natadta rin ako ng espada, sa ganitong sitwasyon, hindi ako kikibot. Si Wang Mengmeng ay napabulalas, at syempre hindi na kailangang sabihin pa, at sa pagkakataong ito ay hindi na kailangan ng nay. Makalipas ang isang oras, unti-unting humupa ang lahat, basa na ang buhok ni Wang Mengmeng. Hinal na hinal siya, ngunit kumpara sa dati, may lambing na sa kanyang mga mata. May ngiti ng kaligayahan sa kanyang mukha. Matapos mahulog ang loob sa akin, handa na siyang magkaanak para sa akin. Kahit na mahirap manganak para sa isang zombie, masaya siya sa puso. Nang makita ko ito, lumambot din ako. Pagkatapos ay inayos ko ang gulo sa loob ng tindahan. Ang mga bangkay ng dalawang walang pakundangan na pumasok ay itinapon ko sa kalye. Pinakain ang mga gumagala na zombie. Pagkatapos ay kumuha ako ng mop at nagsimulang maglinis ng dugo. Sabay disimpekta. Tutulungan kita, sabi ni Wang Mengmeng matapos siyang makabawi. Kinuha niya ang mop at tumulong. Hindi ko ito tinanggihan. Si Wang Mengmeng ay nagmop sa sahig. Binuksan ko ang isang bote ng lotion at isinabog ito upang takpan ang amoy ng dugo. Sa tulong ng aming pagtutulungan, mabilis na naibalik sa dati ang tindahan. Ngunit hindi ako tumigil doon. Tiningnan ko ang sirang kandado. Lumabas ako muli. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-alala si Wang Mengmeng. Tahimik siyang naghintay sa tindahan. Dahil alam niya na hindi ko siya iiwan. Hindi nagtagal. Bumalik ako na nagmamaneho ng isang tricycle na may dalang ilang malalaking steel frame. Ang ingay ng sasakyan ay nakaakit din ng isang grupo ng mga zombie na sumusunod sa likuran. Ngunit ang mga zombie na ito ay maayos at hindi nagkakagulo. Para silang isang foreman na may kasamang grupo ng mga manggagawa na pupunta sa construction site. Si Wang Mengmeng ay nakatingin sa bintana at biglang naisip na ang katapusan ng mundo ay hindi na nakakatakot. Ang mga zombie ay hindi nakakatakot. May mga kakaibang zombie ba talaga sa mundong ito? O siya lang ang exception? Si Wang Mengmeng ay nakatingin sa akin habang nagmamaneho. Siya ay nataranta at bumulong. Gaano ba talaga kadelikado ang mga zombie sa katapusan ng mundo? Sa unang araw pa lang, alam na ng buong mundo. Kung hindi, bakit nagtatago ang mga nakaligtas na tao at nahihirapang mabuhay? Hindi na natin kailangang pag-usapan ang pagkahawa. Kahit ang mga ordinaryong zombie ay hindi kayang harapin ng isang ordinaryong tao. Kapag nakakita sila ng biktima, sila ay parang mga kabayong tumakas sa pasilyo, lalo na mayroong mga nakakatakot na zombie na may pangalawang mutation. Noong una, nakita ni Wang Mengmeng ang isang ganitong zombie na pumatay ng isang grupo ng mga armadong tauhan. Talagang natakot siya. Nagtatago siya sa bahay at hindi lumalabas hanggang sa maubos ang kanyang pagkain at hindi na niya ito matiis. Kaya lumabas siya. Sa oras na yon, hindi ako nag-isip ng marami. Dinala ko ang steel frame. Ito ay para patibayin ang pintuan ng tindahan upang mahirapan ang mga gustong pumasok mula sa labas. Ang mga steel frame na ito ay mula sa pinto ng bangko. Hindi kinakalawang na pintuan na gawa sa bakal. Kapag na-install at naayos na, magiging napakahirap sirain ito. Tanging ako na may ganitong lakas ang makakapag-dismantle at makakapagdala. Matapos itaboy ang mga zombie na sumunod, sinimulan ko ang gawaing pagpapatibay. Plano kong gawing kanlungan ang tindahang ito na maraming pagkain. Zombie na may pamilya na ako ngayon, di ba? Kailangan kong ayusin ang bahay. Si Wang Mengmeng ay nakaupo sa likod ng cashier, ang mga kamay ay nakasandal sa baba. Pinapanood niya akong nagkakabusi para sa pamilya, lalong lumalim ang kanyang kaligayahan, minsan tumatawa ng parang tanga. Nakita ko ito, hindi maiwasang kumamot ng ulo. Ang babaeng ito na magpapaanak sa akin ay talagang tanga at cute. Pero hindi naman ako nagrereklamo. Ang mga tanga ay baka hindi kasing galing ng mga babaeng matatalino at masisipag. Makatutulong sa lalaki, pero may magandang dulot din ang bentahe ay masunurin at maamong loob. May sistema ako, hindi ko kailangan ng dagdag na tulong mula kanino man. Ang kailangan ko ay masunurin at maamong loob. Ang mga tulad ni Wang Mengmeng ay bagay na bagay sa akin. Sa susunod ay tulungan niya akong magkaroon ng maraming anak. Magiging perpekto ang mga araw. Sa pag-isip, napangiti rin ako. Ito ang buhay. Ano naman kung naging zombie ako? Basta buksan ko lang ang aking pananaw. Ang buhay ay maganda pa rin. Ang katapusan ng mundo ay para lang sa iba. Pero bago yon, kailangan kong ayusin ang pagkain ko. Yung lambat na pangubos, kinuha ko na rin kanina. Kapag naayos ko na ang pinto, ipapakita ko sa isda sa lawa kung bakit ganito kaganda ang bulaklak. Kung bakit mahigpit ang lambat. Nang matapos kong palakasin ang pinto, gabi na. Pero dahil may suot akong salamin na may ilaw, hindi ito nakaapekto sa akin. Kaya dumiretso ako sa artipisyal na lawa. Nang dalhin ko ang lambat sa tabi ng lawa, biglang may ilang zombie na naakit at pumaligid sa akin, kapwa zombie. Sa una, balak kong sumisid at maglagay ng lambat, pero nang makita ko ang mga zombie na ito, nagbago ang isip ko. Sa kalagayan ko ngayon, hindi ako giniginaw kung lulusong ako sa lawa, pero mababasa ang buong katawan ko. Hindi pa rin komportable, kaya itinali ko ang dulo ng lambat sa baywang ng isang zombie. Pagkatapos, pumunta ako sa likod ng zombie na nakatali, humanap ng tamang posisyon, at sinipa ito. Biglang nasipa ang zombie sa lawa.
Pagkatapos, sa aking pagtaboy, naglakad ito na tila lito patungo sa kabilang dulo ng lawa. Ang mas mataas na antas ng dugo ay kayang mag-utos sa mga zombie na gumawa ng mga bagay. Ang mga zombie king na kayang magtipon ng kuyog ng zombie. Ay dahil dito, pinapagalaw nila ang kuyog para atakihin ang target. Kahit na ang aking dugo ngayon ay hindi pa umabot sa antas ng zombie king, ngunit ang pagtaboy para sa simpleng gawain ay napakadali. Di nagtagal, lumangoy ang zombie na yon sa tubig at nakarating sa kabilang bahagi ng lawa. Naging maayos ang buong proseso. Ilang sandali lang, nakalagay na ang isang lambat. Sunod ay parehong galaw, isa-isa kong sinisipa ang mga zombie sa lawa. Lahat ng mga lambat ay nailagay na. Tumayo ako sa tabi ng lawa, tumingin sa mga lambat sa tubig. Umiti ako. Kung ayaw sa mabuting paraan, sama-sama na lang. Sa pagkakataong ito, masusumpungan nyo ang kahihinatnan. Pero hindi pa tapos ito. Pagkatapos ng libreng trabaho sa paglalagay ng mga lambat, itinuon ko ang aking isip. Ginamit ko ang kakayahang X-ray. Pagkatapos, ang tubig sa lawa ay naging manipis at naging transparent sa aking paningin. Ang bawat isdang lumalangoy sa loob ay hindi makatakas, hindi ko maiwasang umisi ng masama. Pagkatapos, ang mga libreng manggagawang kararating lang ay itinapon ko ulit sa tubig, pero sa pagkakataong ito ay hindi para maghulog ng lambat, kundi para itaboy ang mga isdang nakatago sa ilalim ng lawa. Ilang zombie ang gumalaw sa tubig, naging maulap ang buong lawa. Ang mga isda sa lawa ay natakot, nagkagulo at bumangga sa lambat. Pero hindi ko naman talaga intensyon na mahuli ang lahat. Ito ang pinagkukunan ko ng pagkain, sapat na kapag sapat na ang huli, kaya hinintay ko na halos mapuno ang lambat. Tumigil ako sa pagtataboy at tinipon ang lambat. Nakita kong isa-isang inaahon ang sariwang isda. Ilang libreng manggagawa ang biglang na-excite. Ang sariwang laman at dugo ay napakalakas ng atraksyon para sa kanila. Ay walang kapantay. Pero dahil sa aking presensya bilang nakatataas na zombie, gusto man nilang kumilos ay hindi magawa. Naiinip sila at pumapaling sa lugar. Natawa ako sa nakita ko, ang mga zombie na ito ay medyo cute. Siyempre, para sa akin yon. Kung makakasalubong sila ng tao, tiyak na ipapakita nila kung ano ang brutal. Kung ano ang tinatawag na walang awa. Pagkatapos ay sumigaw ako at ang magulong mga zombie ay biglang tumahimik at pumila ng isa-isa kahit na hindi tuwid. Pero may porma na. Nakita ko ito at mumiti ako ng may kasiyahan. Kaya pala gusto ng bawat boss. Ang sanayin ang mga baka at kabayo. Ang sarap ng pakiramdam. Matapos pumila, nagsimula akong maghati ng isda. Lahat ng zombie ay nag-ambag ng kanilang lakas, kaya natural lang na hindi ako magiging kuripot. Hindi naman ako tulad ng mga masasamang amo. Di nagtagal, bawat zombie ay nabigyan ng ilang malalaking isda. Bigla silang na-excite at nagsimulang kumain ng may ingay. Wag na yung buto ng isda. Nilunok pa nila ang tae ng isda. Kung may nahulog na kaliskis sa lupa, pupulutin at kakainin. Ang focus ay walang sayang. Hindi ko na kayang panoorin, nakakahiya para sa lahi ng zombie. Sinipa ko ang zombie na dumidilaan ng kaliskis sa lupa. Inilagay ko ang natitirang isda sa balde. Bukod sa aking sariling sashimi. Maghahanda rin ako ng fish soup para kay Wang Mengmeng para lumakas siya, para sa susunod ay maraming gatas. Habang abala ako sa pag-aayos ng isda. Ang babaeng nasa itaas ng gusali sa tabi ng lawa ay muling nag-ingay at hinanap ang kapatid. Kuya, halika tingnan mo. Ang zombie ay marunong maghulog ng lambat at mangisda, at pumila para maghati ng pagkain. Umiling-iling siya. Ang kapatid na nakahiga na sa kama. Siya Oyue, maging mabuti ka. Kailangan kong lumabas bukas ng maaga para maghanap ng pagkain. Kung hindi ka inaantok, maglaro ka na lang ng cellphone. Maglalaro tayo kapag natapos ko ang trabaho bukas. Ang mukha ng kapatid ay puno ng pagod. May pagod na sabi, ang zombie ay naglalagay ng lambat at nanghuhuli ng isda, at pumila para maghati ng pagkain. Bakit hindi mo na lang sabihin na gumagawa sila ng rocket para magtayo ng space station? Ay, totoo ang sinasabi ko. Hindi kita binibiro. Nagmamadali ang kapatid na babae, halos tumatalon na. Ang kakaibang zombie na yon, nagsisipag pa rin sa pag-aani ng isda sa lambat. Hindi siya alis agad tulad ng umaga. Kung babangon ka lang at titingin, tiyak na makikita mo, mapapatunayan na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ng pagtatalo, napilitang umalis ang babae at bumalik sa tabi ng bintana ng pito at sinabi sa pito, pwede ko itong i-record para maniwala na si kuya, biglang pumasok sa isip niya ang ideya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang video recording, ngunit madilim na ang langit. Kaya pinili ng babae ang night mode, ngunit sa night mode, sisindi ang flashlight ng cellphone. Hindi na niya ito pinansin dahil mahina ang paningin ng zombie, nasa ika-10 palapag sila. Hindi posible na makita, ngunit hindi niya inaasahan na nung umilaw ang flashlight ng cellphone. Bigla akong tumingin sa direksyon niya, ang aking mga mata na pula at mabangis ay agad siyang tinutukan. Sa ganitong sitwasyon, muntik nang sumigaw ang babae sa takot, mabilis niyang itinaas ang kamay. At tinakpan ng bibig, sa isang iglap alam niya na nagkaproblema siya. Ang isang zombie na kayang mag-utos sa ibang zombie na magtrabaho, paano naging ordinaryong zombie ito? Nakuha ang atensyon ng ganitong zombie, magiging maayos ba siya? Sa proteksyon ng kanyang kuya,
Medyo musmus pa siya at may pagkababae, ngunit hindi ibig sabihin na bobo siya. Ngayon ay sobrang nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Kung magagalit ang nakakatakot na zombie na ito, mabubuhay ba sila ng kanyang kuya? Sa pag-isip na yon, bigla siyang umiyak, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakasala na napahamak niya ang kanyang kuya. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Dahil ang kakaibang zombie na akala niya ay maghahanap ng gulo, ay hindi umakyat sa itaas gaya ng inaasahan. Sa halip, nang makita siyang nakasilip, umiti ito ng banayad, kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Hindi siya maniniwala kahit mamatay siya. Alam niya kung gaano katakot ang mga zombie. Kahit na protektado siya, alam niyang ang mga nakakatakot na halimaw na ito ay walang pagkatao. Kapag nahuli ka nila, tiyak nakakainin ka. Noong unang dumating ang katapusan ng mundo, ang isang kaibigan niyang babae na kapitbahay ay naging zombie at kinain ang kanyang pamilya. Kinain pa ang sariling pamilya, makikita mo kung gaano kawalang tao kapag naging zombie. Ngunit ngayon ay ngumiti ito sa kanya at napakabait ng ngiti. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngumiti ito na parang isang kuya mula sa kapitbahay. Baka isang tao na nagkukunwaring zombie. Sa hindi ka panipaniwalang sitwasyong ito, iyan lang ang naisip niyang posibilidad. Ngunit hindi dapat kung isa itong tao na nagkukunwari. Tiyak na makakaligtas ito sa pangamoy ng zombie na parang aso. Pwedeng gumamit ng contact lens para magpanggap ang mata. Ngunit ang amoy ng katawan ay hindi pwedeng pekin, lalo na ang pag-utos sa ibang zombie na magtrabaho. Kung lalo niyang iniisip, lalo siyang naging mausisa, mas lumalim ang kanyang pagtataka, at nagkaroon siya ng pagnanais na maintindihan. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang nakalimutan ang takot. Nagtago siya sa likod ng bintana. Inilabas ang kalahati ng ulo at tiningnan ito ng mabuti. Sa oras na yon, napangiti rin ako sa matapang na babaeng ito. Pero hindi naman ako tunay na zombie, kaya natural lang na hindi ko siya gagalawin basta hindi niya ako ginagambala. Ako ay mabait pa rin. Ngumiti ng bahagya bilang tugon at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga isda sa lambat. Inilagay ko lahat sa isang malaking timba, punong-puno, mga 40 hanggang 50 kilo. Para lang kaming dalawa ni Wang Mengmeng ang kakain. Kung ilalagay sa tubig, tatagal ito ng matagal. Pagkatapos ng lahat, isinabit ko ang lambat sa isang puno para matuyo. Pagkatapos, binuhat ko ang timba at umuwi na. Ang babae sa itaas ay nakatitig pa rin hanggang sa tuluyan akong mawala sa dilim. Ibinalik niya ang tingin. Sa hindi namamalayan, sasabihin niya sana sa kanyang kuya. Ngunit ang cellphone na gusto niyang gamitin para mag-record, dahil sa sobrang takot ay natakpan niya ang bibig at nahulog na sa lupa. Ang eksenang gusto niyang makuha ay hindi niya nakuha kaya walang ebidensya. Kakaibang zombie, naglambat at nangisda, malamang para kainin. Sa susunod, tiyak kong mare-record ko. Desidido siya. Sa dilim, bumalik siya sa Commercial Street. Sa pagkakataong ito, punong-puno ang dala. Ang aking kalooban ay medyo mabuti. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang huminto ang aking mga paa. Dahil sa dilim sa unahan, may isang pulang-pulang anino na gumagapang sa lupa, palapit sa akin ng hakbang-hakbang. Ang mabigat na paghinga, parang malaking sirang bellows, lalong malinaw sa dilim. At napaka nakakatakot. Ang mga gumagala na zombie ay humaharang sa daan, ngunit nang lumapit ito, ang mga gumagala na zombie ay nagsiurong. Isang creeper. Ako ay may suot na invisible state na focusing glasses, na may kakayahang makakita sa gabi. Sa isang sulyap, nakita ko kung ano yon, isang creeper. Sa mga pelikula ng zombie, iyong mga espesyal na zombie na may nakakatakot na kapangyarihan na gumagapang gamit ang 4 na paa. Kaya tinawag na creeper. Huwag mong pansinin na wala itong balat, pulang-pula ang kalamnan na nakalabas. Ngunit kahit baril ay mahirap masugatan ito. Kahit tamaan ng bala, mabilis itong makakabawi dahil sa sobrang depensa. Mabilis na gumaling. Ang ordinaryong tao, hindi lang makalaban. Kahit tumakbo ay hindi makatakas. Kahit may mainit na armas, napakahirap harapin. Tanging ang mabibigat na armas na may malaking pinsala ang makakabuti ng kaunti. Napakabilis ng mga ito, mahirap tamaan. Kapag nakalapit na, ito ay makinang pumatay. Para sa ganitong malakas na zombie, ang aking impresyon ay malalim din, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ngayon. Ang creeper na ito ay patuloy na sumusulyap sa akin. Tila may pag-aatubili ito sa akin bilang kapwa nito. Ang antas ng dugo nito ay mataas na sa grupo ng mga zombie. Ngunit ang sa akin ay hindi pa huhuli, mas nakaka-pressure pa. Bilang isang mutated zombie, ito ay may hindi mababang katalinuhan, alam kung paano timbangin ang mga bagay. Kung normal na sitwasyon, ito ay ayaw makipag-away sa isang malakas na kapwa tulad ko. Ngunit nang maamoy ang amoy ng pagkain, ito ay naiirita. Ang matapang na amoy ng sariwang isda ay patuloy na nagpapasigla sa kanyang pagnanais na kumain. Tumutulo ang laway mula sa malaking bibig, pagkatapos ay naglabas ito ng mahinang ungol, gusto akong maging kapareho nitong uri. Para bigyan ako ng parte ng pagkain, naintindihan ko naman ang ibig sabihin, pero hindi ito tumulong sa akin. Ang gusto ay walang hirap, imposible yon. Kaya naglabas din ako ng mahinang ungol.
Sinabi ko na umalis na ito, pero ang gumagapang ay nagkaroon ng matinding pagnanais kumain. Paano ito aalis ng ganoon lang? Kung ayaw maghati, kailangan na gawin. Kahit na may malaking pressure itong kapareho kong uri. Bilang isang malakas na mutated zombie, hindi ito basta-basta. Pagkatapos, ang matitigas at matatalim nitong mga unang paa ay humampas sa lupa. Parang isang bala na lumalabas sa baril, lumundag ito papunta sa akin. Noong nakadapa ito sa lupa. Mukhang maliit ang katawan, pero noong lumundag ito, naging isang malaking nilalang. Parang isang polar bear na nakatayo, nakakagulat para sa sinumang makakita. Pero ang mukha ko ay napakatahimik. Medyo nasasabik pa nga. Matapos ang malakas na ebolusyon ng dugo, hindi pa ako nakikipaglaban ng maayos. Ngayon may nakaharap akong karapat-dapat na kalaban, paano ako hindi masasabi? Ang mabangis na katangian ng zombie ay napakaaway. Ako bilang isang zombie ay hindi eksepsyon, pero kadalasan ito ay pinipigilan ng pagkatao. Agad kong ibinaba ang malaking timba sa kamay at sumigaw din ako, sumugod para makipagharapang direkta sa kalaban. Mabilis silang nagtagpo. Ang gumagapang ay pumasok sa estado ng labanan at nalubog sa mabangis na katangian. Hindi titigil hanggang mamatay ang kalaban. Sumugod ito at itinaas ang matitigas nitong unang mga paa, sinubukang hampasin ako ng malakas. Gusto nito gamitin ang kakilakilabot nitong lakas para pumutok ang ulo ko. Sa ganito, umiti ako ng malamig. Walang balak umiwas. Itinaas ko rin ang isang kamay at hinampas pabalik sa kalaban. Nagbanggaan ng malakas ang dalawa. Kung pag-uusapan ang proporsyon ng mga braso, hindi sila magkatulad. Ang palad ko ay humampas, para itong isang insekto na sumusubok na pigilan ang isang bulong. Pero ang totoo, ang unang paa ng gumagapang na ilang beses na mas malaki ay hinampas ko pabalik ng malakas. Ang lakas na hindi mailabas ay nagdulot na ang palad nito ay maging dugot wasak, ang buong braso ay namamanhid at nawalan ng kakayahang kumilos. Mahina ang pakiramdam ng zombie sa sakit, pero ang sobrang laking pinsala ay nagpaiyak dito ng masakit. Ang pinakamahalaga ay hindi ito makapaniwala. Hindi ito makapaniwalang sa isang saglit lang, nawasak na ang isang unang paa nito. Ang maliit nitong kapasidad ng utak ay hindi makapagbigay ng sagot, saglit itong natulala. Matapos ibalik ang unang paa ng gumagapang, tinapakan ko ng malakas ang lupa at gumawa ng mataas na tuhod. Ang gumagapang ay nasa gulat pa, ang tuhod na ito ay direktang tumama sa baba nito, ang malaking katawan nito ay gumawa ng backflip na parang lumipad at bumagsak ng malakas sa isang kotse sa tabi ng daan, dinurog ang kotse. Naglabas ito ng malakas na alarma na umabot ng malayo sa tahimik na gabi, naakit ang atensyon ng maraming zombie. Pero nang makita ng mga naakit na zombie na dalawang malalakas na uri ang naglalaban, agad silang huminto. Sino ang nagsabing hindi takot mamatay ang mga zombie? Kapag nakaharap ang malalakas na uri na may presyon ng dugo, hindi sila maglakas loob na lumapit. Ang presyon na ito mula sa dugo ay likas na nakatatak sa kaibuturan ng dugo. Ang mga ordinaryong bangkay ay hindi makalapit. Ngunit ang sumunod na eksena ay hindi inaasahan. 2 beses na malakas na tinamaan ang gumagapang. Matapos malaman ang pagkakaiba, hindi na ito sumugod tulad ng dati, kundi gumapang ng malapit sa lupa. Nag-iingay ng humuhuni upang ipakita ang pagsuko. Natakot na ito dahil sa pagkatalo. Pagkatapos ng 2 beses na pagharap, ang malakas na mutated na bangkay ay natakot na. Hindi ito walang silbi, ngunit ang agwat ay napakalaki, walang laban. Ang magpatuloy sa laban ay pagpapahirap lang sa sarili, hindi na kailangan. Ang pagsuko sa mas mataas na bangkay ay hindi kahiyahiya. Gusto ko sanang subukan ang aking mga suntok. Ngunit nang makita ang gumagapang na nakahiga na sumuko, bigla akong nawalan ng interes. Lumapit ako at sinipa ito palayo. Pinalayas ko ito mula sa komersyal na bloke, pagkatapos ay binuhat ko ang balde ng isda at nagpatuloy sa pagbalik. Ang hindi inaasahang laban na ito. Ito ay isang walang pag-aalinlangan na pagdurog. Ang pagpapalakas ng dugo mula sa sistema ay ginawa ang aking lakas na mas malakas kaysa sa naisip. Kahit na ang nakakatakot na mutated na bangkay ay walang laban sa akin, ito ay nagpapadagdag ng aking pag-asa. Kung mapalakas pa ang dugo, gaano kaya kalakas? Kailangan magkaanak. Ang lupa sa bahay ay dapat paghirapan pa. Nang bumalik ako sa tindahan, si Wang Mengmeng ay hindi pa natutulog, nakaupo sa tindahan at naghihintay sa akin. At sa paghihintay, hindi siya nakatamad, inayos niya ang tindahan. Ang lugar ng tulugan ng dalawa. Nilagyan din niya ng malambot na kutson, pagkatapos ay isang makinis na bedsheet, at 2 unan para sa magkasintahan. Hindi lang maganda tingnan, komportable ring humiga. Malinaw na siya ay ganap na nagpasya. Na makisama ng maayos sa akin. Isang zombie boyfriend. Ang mga kakaibang nobela na dati niyang nabasa. Hindi nangahas na isulat iyon, ngunit ginawa niya ito ngayon. Sa kanyang isip, hindi niya napigilan ang pagtawa. Nang makita akong bumalik, lalong lumawak ang ngiti ni Wang Mengmeng. Tumalon-talon siya papalapit. Bumalik ka na? Parang asawang naghihintay sa bahay. Lumapit siya at magiliw na nagtanong. Tumango ako ng bahagya. Sanay na si Wang Mengmeng sa ganyang komunikasyon. Pagkatapos ng magiliw na pagbati, tumingin siya sa balde na dala ko. Wow! Ang daming isda!
Nang makita ang punong balde ng isda, napasigaw si Wang Mengmeng. Sa mga araw na ito ay kumakain siya ng iba't ibang merienda. Ngayong nakakita ng sariwang isda, sobrang gana niya. Inihaw na isda, steamed na isda, at isda na may pickled vegetables. Lahat ay paborito niyang putahe. O sa halip wala siyang hindi gusto. Bilang isang tunay na foodie. Basta masarap, hindi siya tumatanggi. Noong umalis ako, sinabi kong hahanap ako ng pagkain para sa kanya. Akala niya ay merienda na wala sa tindahan, ngunit sariwang sangkap pala. Iyan ay napakamaasikaso. Naantig din siya sa puso niya. Sa sandaling ito, desidido na siya kahit ano pa ang mangyari. Gusto niyang magkaanak sa akin. Mabilis kong inihanda ang isda, may lugar sa tindahan kung saan naglilinis ang may-ari. May stock ng kutsilyo at sangkalan sa tindahan. Ang tanging problema ay walang tubig sa gripo pero maraming mineral water sa tindahan. Ilang malalaking isda ang hiniwa ko ng manipis at inilagay sa 2 malalaking mangkok. Ang isang mangkok ay para sa Suan Keiyu at ang isa ay para sa akin, kakainin ng hilaw. Sinindihan ko ang maliit na portable stove na gumagamit ng propane. Inilagay ko ang bakal na kawali at isinama ang buto ng isda para gumawa ng sabaw. Nang kumulo na ang tubig, idinagdag ko ang seasoning packet para sa Suan Keiyu at sa wakas ang manipis na hiwa ng isda. Ang masarap na amoy ay mabilis na pumuno sa buong tindahan. Si Wang Mengmeng ay may hawak na chopstick, umiinom ng paborito niyang inumin. Isang subo ng maasim at maanghang na Suan Keiyu, isang subo ng inumin, kumakain siya ng pawisan. Kahit hindi ako kumakain ng lutong pagkain. Masarap din ang hilaw na isda at talagang na-enjoy ko ito. Pagkatapos kumain at uminom. Si Wang Mengmeng, ang babaeng ito, sa unang pagkakataon ay naging maagap. Namumula ang kanyang maliit na mukha. Gusto na niyang magkaanak sa akin. Tungkol dito, syempre hindi ako tatanggi. Tiningnan ko ang maagap na si Wang Mengmeng. At bigla ko siyang binuhat. Dumating ang gabi at pagkatapos ng isang matinding laban. Sa wakas ay tumigil kami. Habang magkayakap kaming natutulog ni Wang Mengmeng, ang Chinese phone na nasa tabi ay biglang naglabas ng isang beep. Pagkatapos, ang signal bar sa kanang sulok sa itaas ay biglang gumalaw. Isang bar ng signal ang nagsimulang umilaw. Ito ay nagpapahiwatig na may nag-aayos ng signal tower. Pero hindi stable ang signal na ito. Paulit-ulit itong pumuputol, parang hindi stable ang power supply. Pagkatapos ng ilang pagtaas-baba, nawala din ang signal. Kinabukasan, maagang gumising si Wang Mengmeng para magluto. Hindi pa naubos ang isda na dinala namin kahapon, nasa malaking timba na maraming tubig. Kaya ngayon, ang menu ay isda pa rin. Si Wang Mengmeng ay nag-aaral pa sa kolehiyo, at dahil hindi siya sanay makisama sa mga roommate, mag-isa siyang umuupa ng isang kwarto sa labas. Tuwing bakasyon, siya mismo ang nagluluto, kaya hindi siya bago sa pagluluto. Pagkagising ko mula sa panaginip, narinig ko ang ingay ng pagluluto mula sa banyo na pansamantalang ginawang kusina. Ngumiti ako nang hindi sinasadya, ang buhay ngayon ay tila nasa tamang direksyon na. Ang tanging kulang ay ang pagkakaroon ng anak. Nang maisip ko ito, naisip ko na kailangan kong mag-extra effort sa umaga. Kaya habang nagluluto si Wang Mengmeng, diretsuhan ko siyang yakap mula sa likod at itinaas ang kanyang pleated skirt, diretsuhan kong nagsimula ng overtime. Biglang namula ang mukha ni Wang Mengmeng dahil nagluluto pa siya. Wala akong sinabi tungkol dito. Gawin mo ang iyo, gagawin ko ang akin, hindi kami nakikialam sa isa't isa. Ang almusal ay naging tanghalian, pula pa rin ang mukha ni Wang Mengmeng. Talagang busog na busog siya, sa lahat ng aspeto, busog. Sa mga susunod na araw, payapa na lang ang buhay. Nagdala ako ng sapat na pagkain, kaya hindi na ako lumalabas ng bahay. Tutok na tutok ako sa paggawa ng anak. Si Wang Mengmeng sa simula ay nahihiya, pero kalaunan ay nasiyahan na rin. Sabi nila, nauubos ang lakas ng lalaki, hindi nauubos ang babae. Hindi lang iyon basta kasabihan. Ang buhay ko ay napakatahimik, pero ang magkapatid sa tabi ng artipisyal na lawa ay hindi ganoon kadali. Dahil sa pagbabago ng signal sa gabi, nakita ito ng kapatid na babae na naglalaro ng cellphone at agad na sinabi sa kanyang kuya. Kung may signal na ulit ang cellphone, makakapag-usap na muli ang mga tao, hindi tulad ngayon na bawat isa ay parang nag-iisa. Mahirap na mabuhay, at ang mga sumusubok na ibalik ang signal ay malamang galing sa gobyerno. Dahil ang mga taga-gobyerno lang ang magpapakahirap para sa mga bagay na ito, at may kakayahan din silang gawin yon. Ang ordinaryong nakaligtas ay hirap na mabuhay, wala silang pakialam sa mga ganyang bagay. Kaya pagkatapos nito, ang kalooban nila ay lalong hindi mapakali. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, nagdesisyon ang kuya na pumunta sa transmission tower para alamin ang detalye. Ang tinitirhan nila ay hindi kalayuan sa transmission tower. Kung mag-iingat sila, walang problema. Kung mahanap nila ang gobyerno, tiyak na mas magiging magaan ang kanilang buhay. Kuya, pwedeng huwag kang pumunta. Natatakot akong mag-isa sa bahay. Tinignan ng babae ang kanyang kuya, ayaw niyang makipagsapalaran ito. Ayaw rin naman ng kuya. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga zombie ay nagiging mas mailap at patuloy na lumalakas. Hirap na siyang humanap ng pagkain. Sa bawat paglabas niya, natatakot siyang hindi na siya makauwi.
At ang kanyang mahinang kapatid na babae, ano kaya ang gagawin niya? Kaya kailangan niyang mahanap ang gobyerno. Kapag nahanap na niya ang organisasyon ng gobyerno, kahit mamatay siya, may mag-aalaga sa kanyang kapatid. Kaya kahit masakit sa kalooban, pinilit niya ang sarili. Xiao Yu, huwag kang mag-alala. Titingin lang si kuya, babalik din agad. Nang makita na desidido ang kanyang kuya, wala nang magawa ang babae, tumango na lang at naghintay sa bahay. Maliban kay kuya, huwag mong buksan ang pinto kaninuman. Sabi nito at kumuha ng duguan na fire axe. Bumukas ng pinto at maingat na lumabas. Nang makita ang kanyang kuya, puno ng pag-aalala ang mukha ng babae. Wala na siyang gana kahit sa paborito niyang cellphone. Tuluyan siyang pumunta sa bintana para tingnan kung may zombie na ngumingiti sa kanya. Pero mula noong huling pagkakataon, ilang araw na siyang wala itong nakikita. Para bang panaginip lang ang kanyang nakita. Hanggang sa bandang hapon. Nang balak na niyang ibalik ang tingin, muli niyang nakita ang pamilyar na figura. Ilang araw na walang tigil sa pagbubungkal, kahit malakas ang aking katawan, ngayon ay medyo hindi na kaya. Nabuti na lang ubos na ang isda na nahuli ko dati, kaya lumabas ako. Nasa puno pa ang lambat. Ilang zombie na nakatikim na ng magandang resulta ay umiikot-ikot sa paligid. Nang maamoy nila ang aking amoy, naging napaka-aktibo nila. Nakakatuwa, zombie na nagtatrabaho ng masipag walang maniniwala. Pero nangyari na ito ngayon. Hindi ko na kailangan pang pilitin sila. Itinali ko ang lambat sa kanilang baywang. At kusang lumusong sa lawa para maglagay ng lambat. Wala akong ginawa kundi umupo sa pampang at panoorin ang aking mga alipin na nagtatrabaho. Nakaramdam ako ng titig, sinundan ko ito at nakita ko ang babaeng iyon. Nakasilip ang kalahati ng kanyang ulo habang nakatingin sa akin. Nang mapansin niya ang aking tingin, medyo umatras siya. Pero hindi naman niya inalis ang tingin. Ganito kaming nagtititigan sa malayo. Habang tumatagal, lalo ko naiisip na ako, ang zombie na ito, ay tao lang na nagkukunwari. Kung bakit hindi ako inaatake ng ibang zombie at kaya ko silang utusan. Sa tingin niya ay isang espesyal na kakayahan. Madalas siyang mag-cellphone at marami siyang nabasang nobela tungkol sa katapusan ng mundo. Mga superpower, telekinesis, nakita na niya lahat yon. Dahil dito, nang maramdaman niyang wala akong masamang intensyon sa kanya, hindi siya masyadong natakot. Tao ka ba? Matapos kaming magtitigan ng ilang sandali, ang babae ay mula sa kanyang bahay. Kumuha ng isang drawing board at panulat at sumulat ng malalaking letra para makipag-usap sa malayo. Nakita ko ito at natuwa. Hindi lang siya natakot sa akin, gusto pa niyang makipag-usap. Ang laki ng loob ah. O baka naman talagang hindi nakakatakot ang itsura ko bilang isang espesyal na zombie. Hinawakan ko ang aking baba, handang takutin siya. Pero bago pa ako magsimula, may biglang sumulpot at nakialam. Nang makahuli ng isda ang lambat, may ilang malalaking isda na tumalon sa ibabaw ng tubig. Para subukang tumakas. Ito ay dapat na magandang balita, pero may isang kahina-hinalang nilalang. Nasumugod mula sa mga halaman sa tabi ng lawa, dumiretso sa tubig, at hinablot ang isda na nasa lambat. Sa kanyang mga kamay, matapos humablot ng ilang malalaking isda, umakyat ito mula sa lawa. At tumakbo ng mabilis. Buong proseso ay isang tuloy-tuloy na galaw, napakabilis para sa isang normal na tao. Pero hindi ako normal. Nang sumugod ang nilalang na yon, agad ko itong napansin. Nang makuha nito ang isda at umakyat sa pampang, nandoon na ako naghihintay. At nakahaska pang mangagaw ng isda ko. Mukhang hindi sapat ang leksyon na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan. Galit kong hinarangan ang daan. Ang mang-aagaw ng isda ay ang parehong crawler mula noong nakaraan. Noong nakaraan ay hindi ito nakaagaw at sinapak ko ito ng husto. Pero hindi pa rin ito sumuko. Nang makita niyang nangingisda ako, palihim itong nagtago sa tabi ng lawa. Hinintay nitong makahuli ng isda ang lambat at saka nagsimulang mang-agaw. Isang zombie na maingat na nagpaplano ng pagnanakaw. Talagang kakaiba ito. Pero nagyayari ito sa harap ko ngayon. Pero hiwalay na kung kakaiba o hindi. Ang mang-agaw ng aking gamit ay parang paghahanap ng kamatayan. Noong nakaraan, dahil kapwa kami zombie. Pinakawalan ko siya noon, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapakita ng kahinaan. Matapos harangan ang kanyang daan. Handa na akong patayin siya, pero parang handa na siya, bigla niyang binuksan ang takip ng imburnal sa gilid. Tapos sumisid siya sa loob, parang isang pulang isdang lusong, bigla na lang nawala. Sa loob ay ang mga daluyan ng imburnal ng lungsod, maraming koneksyon at ang baho ay sobrang lakas. Tumapak lang ako para tingnan at nawalan na ako ng gana habulin. Ilang isda lang naman. Para habulin ko sila sa loob ng dumi at ihi, hindi ko talaga magawa. Ang tuso ng crawler na ito. Binago rin ang aking pagkaunawa sa mga mutated na zombie. Mukhang ang mga zombie sa mundong ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Kahit isa lang ang nakita ko, natuklasan ko rin ang kakaiba ng mga mutated na zombie na ito. Kung ang isang crawler ay ganito, paano kaya ang ibang zombie? Ang mga tao ay pinipilit ng mga zombie. Hindi na makabaligtad. Ang mga espesyal na mutated na zombie na ito ay tiyak na marami. Kung hindi, ang mga ordinaryong zombie na gumagala lang ay hindi kayang supilin ang mga taong may malalakas na armas hanggang sa ganitong antas.
Hindi bababa sa hindi sila ganoon kabilis bumagsak at maaalis ang pamamahala ng maraming taon. Naisip ko ito. Ang aking ekspresyon ay hindi maiwasang maging maseryoso at nagkaroon din ako ng pagkaapurahan. Dati akala ko sapat na ang aking lakas. Ang mga kalaban na nakatagpo ko ay madaling napagtagumpayan pero ngayon ay tinuruan ako ng leksyon ng isang magnanakaw ng isda. Ang tataas ng katalinuhan. Kasama ang malakas na lakas kahit ako ay baka hindi makayanan. Kahit ako ay isa ring zombie, sa teorya ay hindi dapat magkaroon ng alitan pero kung makatagpo. Sino ang makakapagsabi? Kung may espesyal na zombie na tumingin kay Wang Mengmeng, tiyak na hindi ako mananatiling walang malasakit. Hindi maiiwasan ang laban. At ang mga taong may kontrol sa malalaking sandata, talaga bang papayag silang manahimik na lang? Ang iba't ibang malalakas na thermal weapon, pati na ang nuclear weapon, ay hindi pa bumabagsak. Hindi, kailangan kong pabilisin ang aking pagpapalakas, kung hindi mahirap maging ligtas. Nasanay na ako sa buhay dito, ayaw ko nang mamatay muli. Agad akong nagpasya. Pabilisin ang aking pagpapalakas, kung hindi ito matatag. At sa ngayon gusto kong maging malakas ng mabilis. Walang iba kundi ang ebolusyon ng sariling dugo, tulad ng dati, uminom ng bloodline evolution liquid. Ang lakas ay tataas ng malaki, pero ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi makapag-anak si Wang Mengmeng sa maikling panahon. Ang gantimpala sa panganganak ay mahirap ding makuha sa maikling panahon. Ang natitira. Ang gantimpala na lang ay ang mag-asawa muli. Naisip kong mag-asawa muli, tumingala ako. At tumingin sa babaeng nasa itaas. Kung kaya kong makipagtransaksyon sa isang babae, natural na kaya ko rin sa iba. Meron akong pagkain at inumin ngayon, ang aking kalakal ay malaki pa. Pero nang makita ko ang babaeng napakaliit ang itsura. Baka hindi pa adult kaya binawi ko na ang ideya. Ang tao ay maaaring maging hayop. Pero hindi pwedeng maging mas masahol pa sa hayop. May problema sa puso ko, nawalan na rin ako ng gana na takutin siya. Ninakaw ang isda. Hindi ka ba masaya? Tingnan mo, wala akong balak makipag-usap. Binura ng babae ang mga sulat sa pisara. Sumulat ulit siya ng malaking titik. Hindi ko pa rin pinansin. Nagsimula na naman siyang magsulat ng 7 sa tabi. Hindi lang basta-basta ang pinag-uusapan, tinanong pa ang pangalan ko, parang walang magawa na madaldal. Ang tapang mo, hindi ka ba natatakot na kainin kita? Sa wakas, hindi ko na napigilan. Gamit ang paa ko, sumulat ako ng malalaking letra sa damuhan sa tabi ng lawa, hindi. Sa tingin ko, hindi ka zombie at hindi mo ako kakainin, sagot ng babae ng may katiyakan. Kung saan niya nakuha ang tiwala na yon? Sige, teka lang. Sumulat ulit ako ng ilang salita, pagkatapos ay pinalabas ko ang ilang mga zombie na nagmamadaling manghuli ng isda sa lawa. Inutusan ko silang lumapit sa kanyang bahay. Nang makita ito, nawalan na siya ng kalmado. Hindi siya takot sa akin, pero takot siya sa mga zombie na yon. Huwag, natatakot na ako. Sumuko na agad ang babae. Isinara niya ang bintana. Bata ka pa, hindi mo ako matatalo. Ngumiti ako ng malamig. Isang batang dilaw ang buhok, buti na lang mabait ako. Kung hindi, mapapahamak siya. Sa oras na yon, medyo natakot na talaga siya. Pagkatapos isara ang bintana. Tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib. Nang matauhan siya, naisip niya na sobra ang tapang niya. Kaya kung utusan ng mga zombie, kahit na isa akong tao na nagpapanggap, hindi niya ako dapat pakialaman. Kung magagalit ako at gawan siya ng masama, hindi niya kayang lumaban. Pero hindi nagtagal, muling sumilip ang kanyang maliit na ulo. Ang takot ay takot. Ang pag-uusisa ay ibang bagay. Pero umalis na ako kasama ang aking lambat, naiwan siyang nakatitig. Tiningnan niya ang lawa na naibalik sa dati at napatulala. Talagang natakot siya kanina. Pero ang komunikasyon naming dalawa ay pumigil sa kanya na isipin ang pag-alis ng kanyang kuya. Ngayong mag-isa na siya. Bumalik ang walang katapusang pag-aalala. Nang dumating ang gabi at hindi pa rin umuwi ang kanyang kuya. Lalong lumala ang sitwasyon. Sumandal siya sa bintana at matamang tumingin sa lawa sa dilim. Hindi ko alam yon. Sa oras na yon, naguguluhan ako dahil si Wang Mengmeng na kumain lang ng sabaw ng isda. Ay nagsuka agad. Ang itsura ng pagsusuka pagkatapos kumain ay parang morning sickness. Pero ilang araw pa lang kaming magkasama. Ka-cold na ba ako? Nalito ako. Ang ganitong sitwasyon ba talaga ang nangyari sa akin? Pero hindi rin tama. Noong unang beses naming dalawa, dumugo si Wang Mengmeng at sa kanyang baguhan na pag-ugali. Hindi ito mukhang peke. Pero paano ipapaliwanag ang nangyari? Pagkatapos lumabas ako. Nagpunta ako sa botika sa gabi at kinuha ang Faye. Sa ngayon, lahat ay haka-haka lamang. Test pa lang. Gusto ko malaman, buntis ba ako? Sabi ni Wang Mengmeng na nahihilo dahil sa pagsusuka. Nakita niya ang VCE na dinala ko, hindi agad na intindihan. Ang kanyang morning sickness ay parang totoo nga. Pero ilang araw pa lang kaming dalawa, tiyak na hindi dapat ganyan. Kung tungkol sa pagiging stepfather ko, maaari siyang manumpa sa langit, bago ako, hindi pa siya nahawakan ng kamay ng lalaki. Higit pa sa iba. Pero naisip ni Wang Mengmeng, kinuha niya ang VCE at nag-test. Nang lumabas sa banyo, ang mukha ni Wang Mengmeng ay namutla. Buntis talaga siya, pero hindi ito dapat mangyari. Medyo tanga at cute siya, pero
Pero lumaki na siya, paano siya walang alam? Ilang araw lang. Ang itlog ay hindi pa ganap na fertilized, para maabot ang stage niya, kailangan ng hindi bababa sa 1 o 2 buwan. Sa oras na ito, parang iyak na siya, gustong magpaliwanag pero hindi alam kung saan magsisimula. Pero wala akong sinabi, direktang niyakap ko siya. Sistema. Ano ito? Tinanong ko ang sistema sa isip ko. Bilang sistema ng maraming anak at swerte. Kung ang bata ay sa host o hindi, dapat itong matukoy. Kung hindi ito matukoy, hindi rin unfair maging stepfather. Pakiusap, mahal na host, ang anak na dinadala ng asawa mong si Wang Mengmang. Ay sayo walang duda. Paano naging ganito kabilis? Tanong ko ulit. Ang sagot ng sistema ay 4 na salita, gene mutation. Ibig sabihin, ang aking gene. Iba na sa normal na tao, kaya ang pagbubuntis ng anak ay medyo mas mabilis. Ang reaksyon na nararamdaman ng iba sa 1 o 2 buwan. Sa ilalim ng impluensya ng aking gene, ilang araw lang ay magkakaroon na. Parang iba't ibang hayop. Ang kanilang gestation period ay iba. Ito ay karaniwan sa kalikasan. Kung susundin ang bilis na ito. Kung gayon, si Wang Mengmang ay manganganak ng aking anak sa loob ng 1 o 2 buwan. Mabilis na nag-convert ng oras. Medyo nawala ako sa sarili ko. Kung ganito, hindi na kailangan ng 1 taon. Sa loob ng 2 buwan, magiging ama na ako. Normal nga iyon, pero ang asawa ay dapat may sapat na nutrisyon. Kung hindi, maapektuhan ang pag-unlad ng dinadalang anak. Pakiusap, mahal na host, magsikap pa upang matiyak ang kapanganakan ng anak. Ang sistema ay nagbigay muli ng senyales, nagbigay ng tugon sa aking pagdududa. Pagkatapos malaman ang buong kwento, kinuha ko ang aking notebook at nagsimulang magsulat upang aliwin si Wang Mengmang, huwag kang umiyak. Ang bata na dinadala mo ay atin. Lubos kitang pinaniniwalaan. Pero, bilang ina, alam ni Wang Mengmang kung kanino ang bata, pero ang bagay na ito ay hindi nakakumbinsi. Alam ng mga may sentido komun, kahit na lubos ko siyang pinaniniwalaan, siya mismo ay nagsisimula ng magduda sa sarili. Kaya lalo siyang umiyak, pati bula ng sipon ay lumabas. Wala nang pero. Ito ay dahil ang aking gene ay iba. Hindi na ako tao ngayon. Muli akong sumulat para pakalmahin siya, dahil ayaw kong hindi niya maintindihan ang tungkol sa gene, kaya diretsahan ko nang sinabi na hindi ako tao. Kanina, hindi talaga maintindihan ni Wang Mengmeng ang tungkol sa gene at kung ano-ano, masyadong malalim para sa kanya. Pero sa bandang dulo, naging simple na. Dahil zombie ako, kaya iba ako sa normal na tao. Ganoon din pagdating sa pagbubuntis at pagkakaroon ng anak. Kung ibang tao ang nagsabi, tiyak na hindi maniniwala si Wang Mengmeng. Ang pagiging tanga ay hindi ibig sabihin ay bobo, malawak lang ang pangunawa niya. Pero noong sinabi ko ito, mabilis siyang naniwala dahil hindi ako tao. Tungkol sa pagkatao ko bilang zombie, walang mas nakakaalam kaysa sa kanya. Totoo ba talaga? Muling nagtanong si Wang Mengmeng upang kumpirmahin. Kahit sa loob-looban ay naniniwala na siya dahil alam niya ang kanyang sarili. Hindi siya nagtaksil. Totoo, isinulat ko bilang sagot. Nang makita ang kumpirmasyong ito, ang kaba ni Wang Mengmeng ay sa wakas ay nawala. Hindi nagtagal, napuno ng ngiti ang kanyang mukha. Kung dati siyang nabuntis, tiyak na matataranta siya, pero nang maabot na niya ang yugto ng pag-ibig, ang nasa puso niya ay saya at kaligayahan lamang. Lalaki kaya o babae? Matapos malaman ang kalagayan, ang isip ni Wang Mengmeng ay agad na lumipat. Pareho lang. Nakangiti kong isinulat upang makipag-usap. Hinaplos ni Wang Mengmeng ang kanyang patag na tiyan, parang may naalala. At may pag-aalinlangan siyang tumingin sa akin. May pangalan ka ba? Diretso kong isinulat ang aking pangalan. Lin Fanming, tahimik na binanggit ni Wang Mengmeng. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin, tao ka ba o zombie? Ito ang tanong na lagi niyang gustong itanong. Kahit mukha akong zombie at mayroon ng lahat ng katangian ng isang zombie. Ang aking kilos ay hindi gaya ng isa. Matagal na niyang gustong itanong ito pero natatakot siya. Kaya hindi niya na itatanong. Ngayong may anak na kaming dalawa at may tunay na siyang nararamdaman para sa akin. Sa tingin niya ay dapat na niyang linawin ito. Kahit papaano ay dapat malaman ng bata kung ano ang kanyang ama. Ang isang ina ay nagiging matapang. Wala na siyang dapat katakutan. Tahimik akong nag-isip sandali pagkatapos ay sumulat. Tao at zombie rin. Ngunit naguluhan si Wang Mengmeng. Anong ibig sabihin yan? Kung hiwa-hiwalay, naiintindihan niya ang bawat salita. Ngunit kapag pinagsama, hindi na kaya ng kanyang munting isip. Hindi na ako nagsalita pa. May mga bagay na hindi ko alam kung paano sasabihin. Kahit sabihin kong napadpad ako mula sa ibang panahon. Napadpad bilang isang zombie, pareho lang iyon. Isang kwentong hindi maipaliwanag. Si Wang Mengmeng ay naguguluhan. Sa huli ay pinili munang kumain. Ngayong may bata na siya, kailangan niya ng mas maraming sustansya. Kailangan niyang kumain para mabuo yon. Tungkol sa morning sickness, susuka siya at kakain na lang ulit. Maganda pa rin ang kanyang gana. Sa bagay na ito, ang kanyang pagiging maliit na foodie ay talagang nakatulong ng malaki. Kumain ka pa, isinulat ko habang naghahanda ng isda. Sabay-sabay na nagsimulang mag-isip kung saan kukuha ng sariwang sangkap. Kung isda lang ang kakainin, mahirap pa ring makasunod sa nutrisyon.
Hindi na banggitin ang mga mamahaling pagkain, kailangan man lang ang manok at itlog. Kung wala man lang iyon, talagang mahirap makasunod sa nutrisyon. Dahil malaki ang konsumo ng pagbubuntis. Hindi pa banggitin ang mas mabilis na pagbubuntis dahil sa magkaibang gene. Kung hindi makasunod, hindi lang maaapektuhan ang mabilis na pagbubuntis. Pati na rin ang tao ay magkakaroon ng problema. Hindi gaanong nag-isip si Wang Mengmeng, kinuha ang sabaw ng isda at humigop ng malakas. Natatakot na baka sumuka siya pagkatapos uminom, hinimas ang tiyan. Ang kanyang itsura ay napaka-cute. Hindi naman siya masyadong walang pakialam. Kundi sabi nga, ang isang buntis ay nabobobo ng 3 taon. Siya na nga ay natural na mabagal, kaya hindi na kailangan pang banggitin. Hindi ko rin siya papagsasabihan. Ang paghahanap ng nutritional supplement ay trabaho ko bilang ama. Si Wang Mengmeng bilang ina. Ang responsable sa pag-aalaga ng bata. Pero ngayon, saan man puro zombie, gustong humanap ng hindi infected na manok at pato. Mahirap pa rin. Ang tanging posibilidad ay ang mga inaalagaan ng mga nakaligtas. Kahit na malaki ang epekto ng katapusan ng mundo, may maswerteng nakaligtas na nakapag-ipon ng maraming supply. Basta mahanap ang mga nakaligtas na ito, pwede akong makipagpalit sa kanila. Kung talagang hindi kaya, sindakin ko na lang. Ako na ngayon ay halimaw ni An-An. Pero ang mga nakaligtas ay nagtatago. Ang paghahanap sa kanila ay hindi gaanong madali. At kailangan pa silang may inaalaga ang manok at pato, mas lalong hindi madali. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Tinamot ko ang ulo ko, pakiramdam ko masakit ang isip ko sa bagay na ito. Pero ngayon, nasa unang yugto pa lang ng pagbubuntis, kaya naman ng isda. Kung talagang hindi kaya, pupunta sa palengke para kumuha ng mga pampalakas na tuyong pagkain. Pwede rin makatulong. Bakit mo ako tinitingnan na parang may problema? Nagtanong si Wang Mengmeng nang may pag-aalala. Wala, nag-iisip lang kung paano kumuha ng masarap na pagkain. Para mabusog ka ng husto, hindi ka magugutom. Okay lang. Pwede akong mabusog sa merienda. Huwag kang mag-alala, sabi ni Wang Mengmeng nang nakangiti. Ayaw niyang masyado akong mag-alala. Narinig ko ito, hinaplos ko ang ulo niya. Pero nanatili ang desisyon ko sa puso. Dahil ang merienda ay nakakabusog lang pansamantala, huwag nang banggitin ang nutrisyon. Magpahinga ka sa bahay. Lalabas ako sandali. Tandaan mong buksan ang two-way radio. Kung may anumang mangyari, kontakin mo ako agad. Kinuha ko ang notebook at isinulat ang mga tagubilin. Ang two-way radio ay nakuha ko nitong mga nakaraang araw, gumawa ako ng battery para i-charge. Sa loob ng 3 kilometro, garantisadong may komunikasyon. Okay, tumango si Wang Mengmeng nang masunurin. Kinuha niya ang two-way radio at binuksan. Kinuha ko rin ang akin at isinabit sa baywang. Pagkatapos, marahan ko siyang niyakap. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Marahan akong tiningnan ni Wang Mengmeng hanggang sa umalis ako, pagkatapos ay isinara muli ang pinto. At nilock ito ng paisa-isa. Pagkatapos gawin yon, kumuha siya ng isang stool. Umupo sa likod ng counter, inalalayan ang baba gamit ang 2 kamay, at hinintay ako. Paglabas ko, sumakay ako sa tricycle. Patungo sa malapit na palengke. Ang tunog ng tricycle ay malinaw, at sa daan ay nakaakit ng maraming grupo ng mga zombie. Ngunit sumugod sila ngunit hindi umatake, sumunod lang sa likod ng sasakyan. Ito ay sadya kong ginawa. Hindi para ipakita ang sarili ko, kundi para kapag maraming zombie ang sumusunod, at makatagpo kami ng mga nakaligtas na may mga baril. Ang mga zombie na ito ay magiging magandang kalasag. Kahit payat ang kamelyo, mas malaki pa sa kabayo. Ang mga tao bilang dating hari. Napaka-advance ng teknolohiya at sibilisasyon, hindi dapat maliitin. Dahil sumiklab ang katapusan ng mundo ng hapon. Kaya dito sa palengke, napakaraming zombie ang gumagala. Sa isang sulyap, siksikan sila. Hindi ito nakakaapekto sa akin, sa kabaligtaran, mabuti ito para sa akin. Dahil maraming zombie. Patunay na mahirap kunin ang mga bagay sa palengke, at tiyak na kumpleto ang lahat ng uri ng supply. Wala na ang mga buhay na manok, kung hindi namatay sa gutom, kinain ng mga zombie. Pero may mga itlog pa sana. At iba't ibang tuyong kabute, abalon, at iba pa. Pagka-park ko ng tricycle sa harap ng palengke, naglakad ako papasok. Ngunit hindi ko napansin, sa likod ng isang truck ng gulay, isang malamig na mata ang matamang nakatitig sa akin. Hanggang sa pumasok ako ng palengke, hindi ito lumingon. Bilang pinakamalaking palengke sa lugar, hindi maliit ang laki nito. Mula sa iba't ibang pampalasa hanggang sa sangkap, lahat naroon. May nagtitinda rin ng isda at buhay na hayop, pero ngayon na-raid na ng mga zombie. Sa isang sulyap, puro kalat lang. Sa sahig, makikita ang mga tuyong bahid ng dugo. Sa ilang sulok, makikita ang mga puting buto. Kitang noong dumating ang katapusan ng mundo, nagkaroon ng madugong patayan dito. Tahimik akong napabuntong hininga, hindi ko na ito pinansin. Bahala na ang sarili ko. Tumawid sa magulong lugar ng sariwang isda, dumating agad sa tuyong paninda. Kumuha agad ako ng isang cart. At nagsimula ng zero-cost shopping sa katapusan ng mundo. Kahit anong sa tingin ko ay okay, kinuha ko lahat. Ilang sandali lang, puno na ang cart. Kaya nagdesisyon akong isakay muna sa sasakyan. Tignan ko kung may kulang pa, saka kukuha ulit. Pero sa sandaling lumuwag ako, may tunog ng hiwa mula sa likod. Sa sandaling narinig ko ang tunog, walang pag-atubili, yumuko ako.
at gumulong sa ilalim ng tricycle. Halos sa sandaling gumulong ako, isang kislap ng liwanag ang dumaan sa dati kong kinatatayuan. Ang rack ng tricycle ay naputol na parang tofu, pati ang mga tuyong paninda sa ibabaw ay nahati ng liwanag. Pagkagulong ko sa kabilang side ng sasakyan, tumingin ako at nakita ito. Nanlaki ang mga mata ko. Kung tumama ito sa akin, baka hindi ako mamatay, pero siguradong malubha ang sugat ko. Pinakalma ko ang kaba sa loob ko. Mabilis akong tumayo at tumingin sa may-ari ng lahat ng ito. Ito ay isang kakaibang zombie. Sa pangkalahatan ay anyong tao, pero may 4 na braso. Ang dalawang harap ay parang mga buto na parang espada na iba ang haba, ang dalawang likod ay matutulis na kuko. Bahagyang nakaarko ang mga binti pasulong. Ang mga paa ay mga kuko ng hayop para sa mas mahusay na pag-akma. Ang maskuladong katawan ay puno ng explosiveness. Ang buong kakaibang itsura ay parang isang humanoid black mantis at mabagsik. Dahil hindi ako natapos sa unang pag-atake. Sumigaw ito at tumalon sa ibabaw ng tricycle at naghampas pababa sa akin. Hindi ako nangahas na harapin ito ng direkta. Bahagya kong tinapakan ng lupa at lumayo ako. Napakaraming ordinaryong zombie ang nasa paligid. Umurong ako pabalik sa grupo ng mga zombie para lumayo at makita kung gaano kalakas ang kalaban. Kumpara sa mga crawler, ang zombie na ito na parang tao na hugis mantis ay nagbigay sa akin ng higit na presyon ilang beses pa. Pero hindi ako natakot. Nais ko lang maintindihan ang nagbabagong zombie sa mundong ito. Hindi alam ng mantis zombie ang balak ko. Ito ay isang high-level zombie hunter. Tanging ang mga high-level zombie ang kanyang pinapatay. Bakit? Natural, dahil ang mga high-level zombie ay may bagay na makapagpapabago sa kanya. Hindi siya pumapatay ng walang dahilan. Sa pamamagitan ng pagpatay ay gusto niyang palakasin ang sarili. Kapag natarget ka na, walang tigil hanggang kamatayan. Malakas ang mga crawler, pero sa ilalim ng kanyang blade arms ay hindi alam kung ilan na ang kanyang napatay. Ang lugar na ito ay halos puro ordinaryong zombie. Hindi dahil kakaunti ang mutant zombie, kundi halos lahat ay nahuli na niya. Ang kanyang dalawang blade arms ay patuloy na umiikot, parang isang killing machine. Ang mga ordinaryong zombie na humaharang ay diretsyo niyang pinagpuputol-putol. Habang siya ay sumusulong, naiiwan niya ang 100 gawa sa laman at dugo. Pero dahil sa harang, bumagal rin ang kanyang bilis. At ang kanyang atensyon ay medyo na-distract din sa sandaling yon. Hindi na ako umurong pa. Kinuha ko ang isang zombie sa tabi at inihagis pasulong, pagkatapos ay lumapit ako na parang multo. Nakaugalian ng blade arm zombie na tadtarin ang zombie na inihagis, pero pansamantalang naharang ang kanyang paningin. Ito ay hindi problema sa dati, pero ngayon ay naging isang butas. Sa oras na yon, sinamantala ko ang pagkakataon. Sa isang kisap mata ay nakapag-counterattack na ako. Inangat ko ang paa ko at sinipa. Ang dating hindi matalo na blade arm zombie ay sinipa ko palayo. Bumagsak ito sa lupa at nagpakita ng pagkalito ang mga mapupulang mata nito. Hindi nito alam kung bakit ito natalsik. Ngunit ang pagkalito na ito ay lumipas lamang. Mabilis na bumalik ang lamig sa mga pupil nito. Itinaas ng isang blade arm ang itinuro sa akin, bigla itong kumilos muli. Sa una ay kita pa ito, ngunit mabilis itong nawala. O di kaya ay naging invisible. Hindi lang ang anino ang hindi makita, pati ang tunog ng paggalaw ay wala. Para sa ganitong kakayahang maging invisible, kahit sinong malakas ang harapin ay masasaktan ng ulo o kaya ay mapapatay. Pero natigilan lang ako saglit at mabilis na nag-iba ang itsura ko. Ang aking focusing glasses, bukod sa pagpapalakas ng paningin at night vision, ay may kakayahang sirain ang mga ilusyon. Kung hindi siya nag-invisible, okay lang. Pero ngayon na nag-invisible siya, siya na ang lumapit sa akin. Hindi ako kumilos agad, tumayo lang ako at hinintay siyang lumapit. Ang blade arm zombie na nasa invisible state ay hindi alam na ang kanyang kakayahan ay walang silbi sa harap ko. Nang makita ang target na nakatayo lang, dahan-dahang kumunot ang mga sulok ng bibig nito, nagpapakita ng malupit na ngiti. Hindi ito nagmadali sa pag-atake. Mabagal itong lumapit, itinaas ang matalas na blade arm nito. Pagkatapos ay bumagsak ito ng may lakas, diretsyo sa akin. Kung tumama ito, sa talas ng talim ng braso nito, tiyak na mahahati ako sa dalawa, ngunit ang tiyak na patay na suntok ng zombie na may talim na braso. Hindi lamang nabigo gaya ng inaasahan nito, sa halip ang talim na braso na bumagsak ay nahawakan ko. Kaya't hindi nito magawang maiyahon, habang bigla kong ginamit ang siyam isa, ang nahawakang talim na braso. Agad na naputol, pagkatapos ay hinawakan ko ang talim na braso at inihagis, ang natitirang isang talim na braso. Ay natanggal din ang zombie na may talim na braso ay natakot at lumayo, habang tinitingnan ang dalawang brasong nawala. Muli itong napunta sa estado ng pagkalito. Bilang isang mangangaso, hindi mababa ang katalinuhan nito. Alam nitong hindi nito mahuhuli ang biktima sa harap nito, kaya bahagyang lumayo at naghanda ng tumakas. Ngunit kapang ibinigay nito ang likod nito sa akin, iyon na ang simula ng pagtatapos ng buhay nito. Hawak ko ang matalim na braso. Gamit ang siyam isa, tumapak ako sa lupa at pumailan lang na parang bala, sa isang kisap mata ay nasa likuran na ako nito. Pagkatapos ay sumilay ang talim na braso at lumipad ang ulo. Lumapit ako.
At dinurog ang ulo na ito sa isang sipa, upang maiwasan ang posibilidad na gumaling ang kalaban. Ngunit mula sa isipan, biglang gumulong ang isang puting kristal, mukhang halaya ngunit mas malinaw. Ito ba ay kristal ng virus? Sinubukan kong magtanong sa sistema sa pamamagitan ng isip, ngunit hindi sumagot ang sistema. Tanging ang mga bagay na may kaugnayan sa maraming anak at maraming swerte, ang lumalabas na may katugmang impormasyon, ang iba ay hindi pinapansin. Sanay na ako dito, kaya napailing na lang ako at hindi na nag-isip pa. Matagal na akong lumabas. Kung hindi ako babalik, mag-aalala na si Wang Mengmeng. Kaya bahagya kong pinindot ang two-way radio. Di nagtagal, narinig ko ang boses ni Wang Mengmeng. Medyo normal ang boses, ngunit bahagyang nagbago ang tono. Maliwanag na dahil sa matagal kong pagkawala, medyo nag-alala na siya. Pagkatapos ay hindi na ako nagtagal. Kahit na ang tricycle ay naputol ng kaunti, kaya ko pa rin itong gamitin. Pagkatapos makahanap ng ilang itlog na nakaligtas, sinakyan ko ang tricycle at umuwi. Ang roll-up door ay binuksan, at si Wang Mengmeng ay naghihintay na sa loob. Nang makita niyang ako ang bumalik, binuksan na niya ang pinto sa loob. Bumalik ka na. Masayang sabi ni Wang Mengmeng. Bahagya akong tumango at pagkatapos ay dinala ang mga gamit sa tindahan. Iba't ibang uri ng mga tuyong pagkain at itlog na lalong nagpasaya kay Wang Mengmeng na mahilig kumain. Napakaliit ng mga mata niya sa sobrang saya habang mabilis na tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit. Pagkatapos mailipat lahat, umupo ako sa isang tabi at kinuha ang puting kristal upang pag-aralan. Ano ito? Tanong ni Wang Mengmeng nang matapos mag-ayos habang nakatingin sa kristal sa kamay ko. Isang espesyal na kristal, sagot ko sa pamamagitan ng pagsulat, sabay abot sa kanya para makita. Kahit hindi ko pa alam kung ano ito, tiyak na hindi ito isang mapanganib na bagay. Nang kunin ito ni Wang Mengmeng, sa una ay nilalaro lang niya ito ng normal, ngunit unti-unting naging kakaiba ang ekspresyon niya. Ano ng problema? Tanong ko nang may pag-aalala, akala ko may problema sa kristal. Gusto kong kainin ito, o sa halip, ang sanggol sa tiyan ay gustong kainin ko ito. Nang marinig ko ang paliwanag na yon, hindi agad ako nakareact. Gustong kainin ng bata. Ang sanggol sa tiyan ni Wang Mengmeng, gaano ba kalaki yon? Kahit na magkaiba ang pag-develop ng gene, hindi naman ganito kalayo ang bilis ng paglaki. Hindi ko alam. Si Wang Mengmeng mismo ay hindi makapaniwala dahil sa tingin niya ay malayo ito. Pero sa kanyang tiyan, may mahinang koneksyon na kaisa ng kanyang puso na gusto niyang kainin ang kristal. Hindi na ako nagsalita. Inabot ko ang kamay ko sa tiyan ni Wang Mengmeng, gusto kong maramdaman ang isang bagay. Hindi rin nagsalita si Wang Mengmeng. May pag-aalala siyang tumingin. Hindi siya masyadong matalino at sa harap ng ganitong pangyayari. Natural na wala siyang sariling opinyon. Gusto ka talagang kainin ng bata. Pagkalipas ng ilang sandali, binawi ko ang kamay ko at sumulat muli upang magtanong. Seryosong tumango si Wang Mengmeng. Sa paglipas ng panahon, ang intensyon sa kanyang katawan ay lalong lumalakas, halos hindi na makayanan. Nang makita ito, hindi na ako nagsalita. Kinuha ko lang ang isang sulok ng papel at kumain ng kaunti. Pagkatapos ay naramdaman kong mainit ang tiyan ko. Pwede bang kainin? Tanong ni Wang Mengmeng na may pagmamakaawa. Siya ay pinahirapan ng bata. Para siyang hindi kumain ng ilang araw, patuloy na naglalabas ng senyales ng gutom ang kanyang tiyan, na para bang talagang matagal na siyang hindi kumain. Para sa isang mahilig kumain, ito ay talagang isang pagpapahirap. Kumain muna ng kaunti. Nais kong isulat. Ang sistemang ito ay tahimik. Sa oras na ito, kailangan ko lang gumamit ng bulok na paraan upang i-verify. Sumunod si Wang Mengmeng, kumuha ng kaunti at kumain kasama ng tubig. Ano ang pakiramdam? Mabilis akong sumulat upang magtanong. Parang hindi na gaanong gutom, mainit ang katawan. Naramdaman ni Wang Mengmeng at pagkatapos ay nagsalita. Maghintay muna, tingnan kung may iba pang pakiramdam. Saka ka magpatuloy sa pagkain. Sige, tumango si Wang Mengmeng nang masunurin. Hanggang makalipas ang isang oras, ang buong kristal ay naubos na. Si Wang Mengmeng ay dilaan pa ang kanyang mga labi na parang hindi pa sapat. Parang kumain siya ng masarap na bagay. Masarap ba? Nagtatakang tanong ko. Kumain din ako kanina, wala namang lasa. Ano ang lasa? Pagkatapos kumain, ang sanggol ay tila nasiyahan, parang may natanggap na pandagdag. Hindi na rin ako gutom. Narinig ko ito at medyo nainis. Ang anak ko na ito. Ano ba talaga siya? Ilang araw pa lang sa sinapupunan, marunong na mag-utos sa kanyang ina na maghanap ng pagkain. Paano pa kaya paglaki niya? At ano ang magiging itsura ng batang isisilang na may mutated genes? Hindi muna natin pag-usapan ng iba, ang dalawang magulang ay may kanya-kanyang katayuan. Ang isa ay normal na tao. Ang isa ay mutated na bangkay. Ang kombinasyong ito ay tiyak na hindi pa nagagawa. Tungkol sa bata. Kung may anumang mali sa hinaharap, tandaan mong sabihin agad sa akin. Sa huli ay pinayuhan ko. Ngayon hindi ko rin maintindihan ang sitwasyon. Hindi rin sinasabi ng sistema ang tungkol dito. Elalanan. Natural na susunod si Wang Mengmeng, sunod-sunod na tumango. Dahil sa mga tuyong pagkain at itlog na dinala ko. Sa maikling panahon, hindi kailangan mag-alala si Wang Mengmeng sa nutrisyon. Kung gusto niya ng sariwa, pumunta ako sa artipisyal na lawa para mangisda.
Kaya nitong mga araw walang nangyari. Ang tanging bagay ay tuwing pumupunta ako sa artipisyal na lawa, ang babaeng nasa itaas ng lawa ay nakikipag-usap sa akin gamit ang drawing board. Halos siya lang ang nagsasalita, minsan sumasagot ako. Hindi ako maarte, kundi masyadong madaldal ang babaeng iyon. Parang naiinip siyang mag-isa. Nakahanap ng tao at hindi tumigil sa pagsasalita. Ngayon, pagdating ko sa lawa, kanina pa siya naghihintay. Magandang umaga, nakasulat sa drawing board na inilagay sa bintana. Ipinakita niya agad pagdating ko, halatang isinulat na niya ito dati. Wala ka bang ginagawa? Tanong ko. Naiinis na ako. Ngayon ay panahon ng katapusan ng mundo na kumakain ng tao, pero wala siyang kamalay-malay. Araw-araw walang ginagawa. Wala talaga akong ginagawa, sabi niya. Sinabihan ako ng kuya ko na manatili sa bahay at huwag lumabas. Naiinip na ako mag-isa. Nasaan ang kuya mo? Para kaming magkaibigan sa internet. Sunod-sunod na usapan. Pero nang tanungin ko tungkol sa kuya, natahimik ang madaldal na babae. Makalipas ang ilang sandali, sumagot siya. Umalis ang kuya ko noong isang araw, hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Itinaas niya ang drawing board, pero wala na ang saya noong nakaraang usapan. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo. Nang makita ko ito, natahimik din ako. Naunawaan ko kung bakit siya naging madaldal. Hindi dahil mahilig siyang magsalita, kundi ginagamit niya ang usapan para ilipat ang masamang kutob sa loob niya. Sa mundong ito na sumabog ang katapusan, ang umalis ng ilang araw at hindi bumalik, halos hindi na mahirap hulaan. Hindi na ako nagpatuloy sa pagtatanong at hindi na rin siya nagsalita. Tahimik na sumandal siya sa bintana. Habang pinapanood akong mangisda. Dahil may sinungaling akong paningin, natural na punong-puno ang araw na ito. Ilang mga zombie na nagtatrabaho ay kumain din ng puno ang bibig ng makukulay na bagay. Kinuha ko ang balde ng isda. Balak ko nang umuwi, pero nang makita ko ang babaeng nakasandal sa bintana, pumunta ako sa ibaba ng kanyang tinitirhan. May kailangan ka ba? Isulat niya habang nagtataka. Maghanap ka ng lubid at ibaba mo. Bibigyan kita ng isang bagay. Ano yon? Bagamat naguguluhan ng babae. Ginawa pa rin niya ang sinabi ko. Mabilis na ibinaba ang isang network cable. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang network cable na ibinaba niya at isinabit ang ilang sariwang isda. Kain ka ng isda. Pagkasulat ko ng mga salita sa lupa, umalis na ako dala ang balde. Tiningnan ng babae ang mga salita sa lupa. At tiningnan din ang isda na nakasabit sa network cable. Saglit siyang napatulala.